Natigil ang aking paghinga sa aking lalamunan habang pinapanood ko ang pag-play ng video. Nagsimula ang video sa pagbukas ng pinto. Pumasok si Vince, kinaladkad ang isang walang malay na katawan sa likod niya. Pagbaling ng mukha ng lalaki sa camera, makikita na ang lalaking kinaladkad ni Vince papasok ng kwarto ay si Gabriel. Nang ibagsak niya ang katawan sa sahig, biglang bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito ay pumasok si Angela. Bumagsak ang tingin niya sa sahig at nanlaki ang mga mata nang makita ang katawan. Mabilis siyang lumapit kay Vince at hinarap ito. Nagsimulang magtalo ang dalawa habang tinuturo niya ang isang daliri sa katawan. Napapadyak siya sa kanyang mga paa sa sobrang inis. Parang hindi nakikinig si Vince habang nagsasalita. Inilayo nito ang ulo sa kanya. Pero hindi pa rin siya sumuko, patuloy pa rin siya sa pag-asar hanggang sa maputol ang pasensya nito. Itinulak siya nito ng malakas at bumagsak siya sa sahig. Laking gulat ni Angela sa kanyang ginawa kaya't inabot siya ng ilang sandali upang makabawi. Nang makabawi siya, bumangon siya, ikinulong ang kanyang mga kamao sa isang bola, at sunod-sunod na suntok ang ginawa sa katawan nito. Napaatras siya mula sa biglaang pag-atake. Nabaluktot ang mukha nito sa isang pangit na maskara ng galit at sinampal niya ito ng malakas na hindi na ito nakabangon ng ilang sandali. Lumapit si Vince sa pinto at padabog na isinara ang pinto. Lumipas ang ilang minuto, pero hindi pa rin siya bumabalik. Maingat na bumangon si Angela mula sa sahig. Dumapo ang tingin niya kay Gabriel na wala pa ring malay. As if making up her mind, nagmamadali siyang pumunta sa night table kung saan may teleponong nakapatong sa itaas. Sa sandaling iyon ay inabot niya ang telepono at nag-dial ng numero, bumukas ang pinto at pumasok si Samantha. May hawak siyang kitchen knife. Siguradong natarante si Angela na hindi niya narinig ang pagbukas at pagsara ng pinto sa likuran niya. Naabot ni Samantha ang kanyang target. Itinaas niya ang kutsilyo sa hangin. Bago pa maintindihan ni Angela ang nangyayari, bumaon ang kutsilyo sa kanyang balikat. Umagos ang dugo mula sa sugat at nabahiran ang malinis niyang puting damit. Pagkabigla ang nag-registered sa kanyang mga mata pagkatapos niyang lumingon sa kanyang likuran at nakita si Samantha na nagbabantang umisi sa kanya na parang demonyo. Bumuka ang labi niya habang sumisigaw sa sakit. Nakuha niya ang vase sa night table at binasag ito sa ulo ni Samantha. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa matinding sugat sa kanyang noo. Napasubsob siya sa sahig at gumulong-gulong sa sakit. Bumaba ang kutsilyo sa tagiliran niya. Sinamantala niya ang pagkakataon at tumakbo siya sa pinto habang namimilipit sa matinding paghihirap ang kanyang killer. Ngunit siya ay masyadong mahina para makagalaw. Sa kalagitnaan ng pinto ay tuluyan na siyang bumagsak. Namilipit ang mukha niya sa hindi matiis na sakit habang nakahiga sa walang bahid na puting sahig na ngayon ay nabahiran na ng kanyang dugo. Hindi pa siya sumuko. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ay pinilit niyang bumangon para lamang bumagsak muli sa sahig. Hindi siya makagalaw sa pagkakataong ito. Habang nagpupumiglas siya ay mas malayang dumaloy ang dugo mula sa nakangangan niyang sugat. Nakabawi si Samantha sa sakit na nataman ng vase. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kutsilyo. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinatawid niya ang distansya sa pagitan nila. Nang makarating siya sa gilid ni Angela, wala na siyang malay sa dami ng dugong nawala sa kanya. Itinaas ni Samantha ang kutsilyo sa ere at walang pagdadalawang isip, muli niya itong isinubsob sa katawan ni Angela. Paulit-ulit niyang itinutok ang kutsilyo at walang pagsisisi. Paulit-ulit niya itong sinasaksak na parang nangangatay ng karne ng hayop at hindi tao. Hindi siya kontento sa ginawa niya. Binaligtad niya ang katawan ni Angela saka siya sinaksak ng paulit-ulit hanggang sa mapagod ang kanyang mga kamay. Walang sino man ang maaaring mabuhay matapos ang kanyang mga organs ay malubhang napinsala ng isang malaking kitchen knife. Si Angela ay hindi exception. Nasiyahan sa kanyang ginawa, nagtuwid si Samantha. Tinitigan niya ang walang buhay na katawan ng walang pagsisisi. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na para bang hindi lang siya nakagawa ng pagpatay. Ibinaling niya ang atensyon kay Gabriel. Sa kanyang masamang pag-iisip, alam na niya kung ano ang gagawin. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa tabi niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kaliwang kamay nito at ikinalat ang dugo mula sa nakasuot nitong daliri sa paligid ng mga palad nito. Nang matapos siya, pumunta siya sa kanang kamay niya at ganoon din ang ginawa niya. Matapos takpan ang kanyang mga palad ng dugo ni Angela, inilagay niya ang kutsilyo sa kanyang kamay at pinulupot ang kanyang mga daliri sa paligid nito upang ipakita na siya ang mamamatay tao. Pagkatapos kong mapanood ang video, bumaliktad ang tiyan ko, at tumaas ang apdo sa lalamunan ko. I have this urge to run to the bathroom at ibuhos lahat sa lababo. Napalunok ako ng mariin at pinunasan ang mga luha. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Natupok ako sa halo-halong emosyon. May bahagi sa akin na nagalit sa pag-iisip na si Samantha ay brutal na pinatay ang kanyang daughter-in-law nang hindi nagdurusa sa pagkakasala pagkatapos. Marahil siya ay hindi matatag sa pag-iisip gaya ng sarili niyang anak.
Ang isipin na kaya niyang lumayo sa pagpatay ng ganoon lang ang pinaka-ikinagalit ko. Kung wala si Angela nag-iwan ng anumang ebidensya na nagtuturo sa kanyang tunay na pumatay na nangangahulugan lamang na ang tunay na salarin ay hinding-hindi mahuhuli. Salamat kay Angela, sobrang laki ng utang ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya wala tayong ebidensya laban kay Samantha. Nilunok ko ang bukol sa lalamunan ko at iniwas ko ang tingin ko sa screen. Hindi ako makakatulog ng mapayapa ngayong gabi, iyon ay sigurado. Binigyan ako ni Catherine ng isang basong tubig. Salamat. Bulong ko, kinuha ito mula sa kanyang kamay at ininom ang nilalaman in one go. Mas gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Malapit nang matapos ang pagsubok na ito. Ang tunay na pumatay ay malapit nang magbayad para sa kanyang mga krimen. Sa pagkakataong ito sisiguraduhin kong mabubulok si Samantha sa likod ng mga rehas magpakailanman. Si Lucas Nicolas ay buong pagmamalaki na nakaupo sa kanyang trono, ang kanyang swivel chair, tulad ng kasumpa-sumpa na Diyos ng Underworld, si Hades. Ang nakakatakot na katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay bumalot sa kanya na parang balabal. Ang beep sa kanyang laptop ay agad na umukit ng isang kunot sa kanyang noo. Ang tunog ay nagpapahiwatig ng isang bagong mensahe ay dumating. Pinindot niya ang notification bar. Si Catherine Grace, ang kanyang pinsan, ang OIC ng investigation firm na kanyang pinagtatrabahuhan ay nagpadala sa kanya ng isang video file. Babaliwalain na sana niya ang mensahe nito nang makatanggap siya ng isa pa, sa pagkakataong ito ay nakasulat ito sa malalaking titik. It says very important. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ng kanyang pinsan. Panapanahong iniistorbo siya ni Catherine Grace sa mga walang kwentang bagay at sinasabing mahalaga ito, kahit hindi naman. Ito ang paraan niya para sabihin sa kanya na huwag sobrang trabaho. Umalis ng walang pagpipilian, nag-click siya sa video, at nagsimula itong mag-play. Agad na nakuha ng video ang kanyang interes. Hindi niya maalis ang tingin dito sa pagkakataong ito. Nagsalubong ang mga kilay nito habang namumungay ang mga mata sa konsentrasyon habang pinagmamasdan ang sumunod na nangyari. Bumagsak ang kanyang pangasa sa higat ng laki ang kanyang mga mata sa gulat ng bumungad sa kanyang mga mata ang morbid scene. Nasa harap niya mismo ang ebidensyang magpapatunay na inosente si Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas ang tunay na salarin sa kanyang mga krimen. Matapos mapanood ang video ay nagpakawala siya ng hininga na hindi niya alam na hawak niya. Kahit hindi na nagpe-play ang video, patuloy lang siya sa pagtitig sa screen habang unti-unti niyang binabawi ang kanyang composure. Natulala pa rin siya matapos mapanood ang video. Hindi niya alam kung kailan masyadong murder dahil natural lang ito sa kanyang trabaho. Pero kahit papaano, sobrang nakakabahala ang video. Tanging isang taong may sakit sa pag-iisip ang sasaksakin ng 40 beses pa ang patay na babae. Biglang tumunog ang phone niya sa ibabaw ng table niya. Napapikit siya sa biglaang tunog na tumutusok. Habang inaabot niya iyon, namalayan niyang nanginginig ang mga daliri niya. Nagkibit balikat siya at pinihit ang answer button. Nakita mo ba yung video, Nick? Tanong ni Catherine sa tonong puno ng excitement. Oo, sagot niya. For the very first time, nagpapasalamat siya sa pinsan niya na minsan nakakainis. Paano mo nakuha ang ebidensya? Tanong niya. Maingat na bumangon si Lucas Nicolas sa kanyang kinauupuan habang hinihintay ang tugon ni Catherine. The swivel chair squeaked in relief nang maalis niya ang bigat nito. Nakatayo siya sa harap ng salamin na bintana at nakatitig sa walang hangganang tanawin ng mga skyscraper at mga establishment sa kanyang harapan habang ang paglubog ng araw ay lumubog sa abot tanaw. Nagmistulang mahiwagang eksena ang eksena mula mismo sa canvas ng pintor. Si Angela ang nag-lead sa amin sa ebidensya. Nag-iwan siya ng sulat kay Monica na sinasabi sa kanya ang lahat. Hingal na hingal niyang paliwanag. Nai-imagine niya ang kanyang pinsan na pabalik-balik habang nagsasalita. Hindi maiwasang isipin ni Lucas kung ano kaya ang nangyari kung hindi nag-iwan ng ebidensya si Angela bago siya namatay. Kahit na inosente si Gabriel, hindi siya mananalo sa kaso. Ang killer, na nalaman niya ay si Samantha, ay nagsagawa ng kanyang krimen ng napakahusay na imposibleng patunayan na siya ang tunay na pumatay. Hindi niya kilala ng personal si Angela pero sa totoo lang sobrang thankful siya dito. Mapapatunayang inosente si Gabriel. Kasama mo ba si Monica ngayon? Tanong niya, inalis ang tingin sa napakagandang view sa labas ng bintana. Bumalik siya sa table niya para hanapin ang susi ng sasakyan. Inilagay niya sa drawer sa ilalim ng table niya. Nang matagumpay niyang makuha ang susi, kinuha niya ito at ibinaba sa bulsa ng kanyang pantalon. Yes, she's here with me. Sagot niya na may panandaliang pause. Bakit mo natanong? Good. I received the information that Vince was back in the country. Kung maaari, please don't allow Monica to leave the house. Delikado. Gabriel would skin me alive if something happened to his wife.
Copy, sisiguraduhin kung hindi siya lalabas ng bahay. Sabi ni Catherine na may pananalig. Nang matapos ang tawag, pinindot ni Lucas ang end button, at inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa saka kinuha ang kanyang coat na nakasabit sa dingding bago tumungo sa elevator. Nang marating niya ang ground floor, lumabas siya ng gusali at dumiretso sa makinis na kulay silver na Jaguar na naghihintay sa parking lot. Ang kotse ay regalo ng kanyang lolo at naging paborito niyang kotse mula noon. Ang matalim niyang mga mata ay dumaan sa mga marangyang sasakyan na maayos na nakahanay sa maluwag na parking area. Mag-isa lang siya at wala siyang dapat ipag-alala kung may umatake sa kanya. Kung sakali man, alam niyang protektahan ang sarili niya. Sumakay siya sa loob ng kanyang Jaguar at pinaandar ang makina. Umabante ang sasakyan hanggang sa ligtas na itong umaandar sa 4-lane highway. Habang nagmamaneho siya, hindi niya binitawan ang kanyang bantay. Matamang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang kanyang paligid. Ang mga taon ng pagtatrabaho sa investigation agency ay nagturo sa kanya na maging maingat sa lahat ng oras. Hindi niya malalaman kung kailan malalagay sa panganib ang kanyang buhay, at least handa siya kapag nangyari iyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng police station. Itinulak niya ang pinto at lumabas doon. Sa mabilis at nagmamadaling hakbang ay narating niya ang gusali. 2 pulis na ang naghihintay sa kanya sa loob. Nagawa niyang magpadala sa kanila ng kopya ng hidden camera footage bago siya umalis. Sa ngayon, sigurado siyang natapos na rin nila itong panuurin at na-validate na hindi gawa-gawa. Kinausap niya ang 2 opisyal. Ngayong gabi, pinaplano ng pulisya na hulihin si Samantha Anderson bago siya makaalis ng bansa, at sasama si Lucas sa kanila. Pinag-uusapan pa nila ang kanilang mga plano para ngayong gabi nang tumunog ang papalapit na mga yabag. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay sinalubong ni Gabriel ang kanyang paningin. Tumingin siya sa kaibigan at ngumiti. "Congratulations, you escaped the hangman's noose. We just proved you're innocent." Isang katok sa pinto ang tumunog, na nagpapahiwatig na oras na. Sinulyapan niya ang kanyang kumikinang na wristwatch at nakitang alas 7 na ng gabi. Eksaktong oras na nagkasundo sila ni Lucas Nicolas na pumunta. Bumangon siya mula sa single sofa. Bago siya tumungo sa pinto ay kinuha niya ang kanyang leather glove sa ibabaw ng glass table, at pinadulas ito sa kanyang mga daliri. Huminga siya ng malalim bago niya inabot ang knob at binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas ng pinto ang matalik niyang kaibigan. Nakatayo siya ng tuwid, bahagyang nakahiwalay ang mga binti, at nakahalukip-kap ang mga braso sa dibdib. Nakasuot siya ng maskara ng walang papel na ekspresyon. Si Lucas Nicolas ay nakasuot ng fitted black long sleeve at maong na may parehong kulay. "Handa ka na?" tanong niya, pinahaba ang kanyang gloved fingers habang iniabot sa kanya ang baril. "Higit pa sa iyo," sagot niya sabay kuha ng sandata sa hawak ng kaibigan. Isinabit niya ang baril sa holster sa kanyang balakang. Magkasama silang nagmarcha palabas ng bahay ng tahimik. Ang nagbabantang langit na walang bituin ay kumalat sa abot tanaw na parang isang maitim na balabal. Maging ang buwan ay ayaw magpakita ngayong gabi na ginagawang hindi kaakit-akit ang kalangitan. Isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng makapal na tela na suot niya, nanginginig siya. Marahil ito ay isang tanda na nagsasabi sa kanya na ngayong gabi siya ay tumuntong sa isang mapanlinlang na bangin at isang maling galaw ay siya ay bumulusok sa kanyang kamatayan. Kaya naman kailangan niyang mag-ingat. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pumasok sa loob. Umupo si Lucas sa tabi niya sa driver's seat at pinaandar ang makina. Binagtas ng sasakyan ang madilim at walang laman na highway. Sumandal siya sa kinauupuan at tumitig sa labas ng bintana kung saan wala siyang makita kundi ang mahinang pagkutitap ng mga ilaw mula sa mga street lights. Nalipat ang tingin niya sa matalik na kaibigan na nakapako ang mga mata sa kalsada at naalala niya ang kanilang pag-uusap bago nagsimula ang kanilang paghahanda. Ayaw ni Lucas na pumunta siya. Masyadong delikado, sabi ng kaibigan niya. Ngunit nakapagdesisyon na si Gabriel bago pa man niya nalaman na ngayong gabi ay susunduin ng mga pulis si Samantha sa loob ng Anderson Mansion at saka siya huhulihin. Matatag siyang tumayo at sinabi kay Lucas whether he liked or not ay sasama siya sa kanila para arestuhin si Samantha. Hindi niya magawang umupo na lang doon sa sulok at mag-isip kung nahuli ba nila ang kanyang stepmother o hindi. May dapat siyang gawin. Si Samantha ang nagsimula ng gulo na ito at dapat siya ang tatapos sa lahat ng ito. Para sa kapakanan ni Vienna, Faith at Monica ay wawakasan niya ang lahat kahit nakabayaran pa ito ng kanyang buhay. Kung alam lang ni Monica ang balak niya, mababaliw siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya iyon sinabi kaagad sa kanya na nakalabas na siya ng kulungan. Hinding-hindi siya papayagan ng kanyang asawa na pumunta at hindi siya maaaring sumalungat sa gusto nito. Mas mabuti na siya ay walang alam sa ngayon. Naputol ang pag-iisip niya nang huminto ang sasakyan sa isang madilim na sulok. "Nandito na tayo," sabi ni Lucas na nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumaba sila ng sasakyan, at sabay nilang tinahak ang madilim na daan hanggang sa makarating sila sa Anderson Mansion. Ang Regal Mansion ay nabalot ng masasamang kadiliman.
Ang kawalan ng buwan at mga bituin sa langit ay nagpadilim sa Regal Mansion. Sa pagtingala niya sa lugar kung saan niya ginugol ang kanyang childhood, wala siyang naramdaman. Ang bahay ay mukhang creepy. Ipinaalala nito sa kanya ang isang haunted house mula sa isang horror movie. Nakapasok sila sa loob ng property sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga dingding. Nakapagtataka, walang gumagala na gwardiya sa lugar na kanilang kinaroroonan. Habang naglalakad si Gabriel sa harap ng mansyon, napansin niya ang nakakatakot na katahimikan sa paligid. Nakaramdam ng lamig at desyerto ang mansyon na para bang ilang linggong walang nanatili doon. Piniit niya ang knob. Tumabi sa kanya si Lucas, naghihintay na nanunood. Nakapagtataka, ang pinto ay naiwang nakalock. Bumukas ang pinto nang itulak niya iyon. Nagsalubong ang mga kilay niya sa pagkalito nang makapasok siya sa pamilyar na entrance hall. Isang ilaw lang mula sa kisame ang nagpapaliwanag sa maluwag na lugar, at hindi ito sapat para ilawan ang buong lugar. Bumalot sa kanya ang nakakabinging katahimikan habang nakatayo siya doon sa gitna. Biglang dumaloy ang panginginig sa kanyang gulugod sa hindi malamang dahilan. Malaki ang posibilidad na tumakas na si Samantha sa mansyon. Napaisip siya habang nililibot ng tingin ang paligid niya. Maghanap ka sa second floor at titingnan ko lahat ng kwarto dito. Sabi ni Lucas na lumipat sa direksyon kung saan nakatayo ang library. Tumango siya at nagsimulang umakyat sa eleganteng hagdanan ng mansion habang si Lucas ay pumasok sa loob ng library. Malapit nang dumating ang pulis sa Anderson Mansion para arestuhin si Samantha. Ngunit kung sakaling nakatakas na siya, hindi na siya makakaalis ng bansa kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Nang marating niya ang ikalawang palapag, dumiretso siya sa mga silid at isa-isang nagsuri kung may palatandaan ng buhay. Malas niya at walang laman ang bawat kwartong binisita niya. Huminga ng malalim si Gabriel at gumapang sa dulong bahagi ng hallway kung saan naroon ang kwarto ni Samantha. Kinuha niya ang kanyang sandata at sinipa ang pinto ng kwarto niya. Sumulong siya habang nakatutok ang baril. Madilim ang ilaw sa loob. Tanging ang lampshade sa ibabaw ng night table ang tumulong sa pag-iilaw sa silid. Walang laman ang queen-size bed. Parang ilang araw na itong hindi nagamit. Dahan-dahan niyang tinungo ang malaking closet at binuksan iyon. Nadismaya siya nang makitang hindi nagtatago doon si Samantha. Napuno ng mga damit ang closet at walang palatandaan na inimpake ni Samantha ang ilan sa kanyang mga damit at lumabas ng mansyon. Kung umalis nga siya sa mansyon ay dapat ay dinala niya ang kanyang mga mahahalagang gamit at alahas noong umalis siya, ngunit nandoon pa rin ito sa harap ng closet. Ibig sabihin ay nasa loob pa ng mansyon si Samantha. Nagtatago. Umatras si Gabriel palabas ng nakakatakot na silid ni Samantha nang may mabilis ngunit maingat na mga hakbang. Hinila niya ang pinto sa likod niya. Isinara ito ng mahinang pag-click. Sa pagbabalik niya sa malamig at nakakatakot na mga pasilyo na tila mas mahaba kaysa sa karaniwan, pinalakas niya ang kanyang pakiramdam, inihanda ang kanyang sarili mula sa isang hindi inaasahang pag-atake. Baka sakaling bigla siyang bulyawan ni Samantha, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi pa rin siya sigurado kung nakaalis na si Samantha. Ngunit ang isang babaeng kasing talino niya ay hindi maglakas loob na umalis, wala siyang mapupuntahan at ang kanyang pera sa bangko ay frozen. Kung mayroon man siyang dagdag na pera, hindi ito magtatagal at walang alinlangan na mamamatay siya sa gutom. Iyon ang dahilan kung bakit siya naniniwala na siya ay nasa isang lugar na nakabitin sa mga silid sa loob ng mansyon. Marahil ay nagtatago siya sa likod ng kadiliman, habang naghihintay ng perpektong pagkakataon para ilabas ang masasamang plano laban sa kanya. Ngayong nahulog na siya, kalagkarin niya ito kasama niya. Pero hindi siya papayag na ibagsak siya ng babaeng tulad niya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad sa corridors nang makarinig siya ng magaan na yabag. Tapos meron na panlalamig na sensasyon sa kanyang batok. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa paligid niya. Nanlaki ang mga mata niya at napaangat ang kilay niya sa kisame ng mapagtantong eksaktong nakatayo siya sa tapat ng pinto ng kwarto na namatay si Angela. Kakaibang pagkakataon, sa lahat ng kwarto, dito siya natatapos. Kung may silid man ay hindi na niya muling gustong tungungin, ito mismo ang lugar na ito. Ayaw niyang pumasok sa loob pero wala na siyang pagpipilian. Ang dahilan sa likod ay hindi dahil namatay si Angela sa silid na ito, kundi dahil ang silid ay nagtataglay ng napakaraming unpleasant memories. Ang silid kung saan siya pinaslang ay dating kay Monica, at sa sarili nitong marital bedroom. Noong tumutuloy pa sila sa mansyon, sa kanila ang kwartong ito. Sa kasamaang palad, ang silid ay kung saan nagsimula ang kanilang pagsasama dahil sa kanyang tusong half-brother. Ito ang lugar na nagdala sa kanya ng kalungkutan at desperasyon simula noong araw na iniwan siya ng kanyang asawa. Upang madagdagan ang unpleasant memories, huli niyang nakita ang kanyang anak na si Vienna sa loob ng silid bago ito naaksidente sa sasakyan. Sino ang maaaring sisihin sa kanya para sa freaking out sa ideya ng pagpasok sa loob?
Nagising siyang basang-basa ng dugo at wala siyang maalala. Sa tuwing titingin siya sa silid, bumabalik ang mga alaala. Ipinilig niya ang kanyang ulo at itinulak palayo ang mga umuusbong na iniisip. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi nang maingat na humakbang paharap sa pinto. Nang ilang pulgada na ang layo niya rito, ay napansin niyang bahagyang nakaawang ito. At ubili, inabot niya ang pinto. Pero huminto sa kalagitnaan. Sa isang iglap, nag-flash sa kanyang isipan ang mga morbid na eksena mula sa video na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Napalunok siya ng mariin at bigla siyang sumuko nang maalala niya ang dugong bumabalot sa sahig. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang kanyang stepmother ang pumatay kay Angela. Si Samantha ay ang ehemplo ng pagiging perpekto at kagandahan. Hindi ka panipaniwala na kaya niya ang ganitong kalupitan. Nakapatay lang siya ng tao, na parang hayop at hindi tao. At isipin na hindi siya nakaramdam ng guilt pagkatapos at sinubukan pa niyang sisihin siya ay hindi mapapatawad. Umigting ang kanyang panga at pumulupot ang kanyang kamao sa bola sa kanyang tagiliran habang ang mga fragment ng video ay kumikislap sa kanyang isipan. Walang awang pinatay ni Samantha ang kanyang daughter-in-law, ngunit bago niya wakasan ang kanyang buhay, pinahirapan niya ang kawawang babae sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya ng maraming beses. Mga psychopath lang ang makakagawa niyan at malinaw na qualified ang stepmother niya bilang kandidato para sa isang mental institution. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya at itinulak ang pinto. Agad na nanliit ang mga mata niya nang dumapo ang tingin niya sa sahig. Pagpasok niya sa loob, biglang umihip ang malamig na hangin. Tumindig ang mga balahibo sa kanyang batok. Ano ang hindi pangkaraniwang sensasyon na iyon? Bahagya siyang napanganga. Nagdadalawang isip siya ngayon na pumasok sa silid, ngunit kailangan niyang makapasok sa loob sa gusto niya o hindi. Ito lang ang kwarto sa ikalawang palapag na hindi niya na-check. Kaya dapat niyang gawin ito sa lalong madaling panahon. Nabasag ang mga pira-piraso ng salamin sa ilalim ng kanyang sapatos habang papalapit siya sa silid. Napahinto siya nang marating niya ang paanan ng kama at tumingin siya sa paligid niya. Sa maputlang liwanag na nagmumula sa lampshade ay napagmasdan niya ang kaguluhan sa paligid. Ang silid ay tila isang bagyo ang nagdulot ng kalituhan sa loob. Ang mga mamahaling linan na nakatabing sa kama ay kinaladkad sa sahig. Napunat ito na parang inani ito ng mabangis na hayop gamit ang mapanganib na mga kuko at matatalas na ngipin. Nang dumilat ang tingin niya sa kama, nakita niya ang isang bakal na gunting na nakadikit sa ilalim nito. Ito siguro ang gamit sa paglaslas ng bedsheets. Nagkalat ang mga unan sa buong silid, ang isa ay lumapag malapit sa pinto, ang isa ay walang ingat na inihagis sa paanan ng kama, at ang huli ay inihagis malapit sa sahig hanggang kisame na bintana. Lahat sila ay marahas na nilaslas ng gunting. Siguradong galit na galit ang sinumang gumawa niyan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang isip ay alam na alam niya kung sino ang may gawa nito. Ang matalim niyang mga mata ay dumaan sa mga dingding kung saan nakasabit ang isang dosenang larawan. Ngunit wala nang laman ng lugar kung saan nakadisplay ang kanyang mga wedding pictures. Hindi na siya nagtaka kung saan napunta ang lahat, nakita na niya ang mga ito sa sahig na nagkapira-piraso kasama ang mamahaling antique vase na minsang natanggap niyang regalo sa kasal. Binuksan niya ang napakalaking closet, sumilip sa ilalim ng kama, inihagis ang mga mabibigat na kurtina sa isang tabi, at halos baligtarin ang buong silid sa paghahanap ng perpektong taguan, ngunit hindi pa rin niya nakita si Samantha. Ang kanyang intuition ay nagngangalit sa kanya tulad ng isang makati na kagat ng surot. Sinasabi nito sa kanya na magpatuloy sa paghahanap. Sa kalaunan, mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Pakiramdam niya ay naroon pa rin siya sa isang lugar sa mansyon. Ang tanging problema niya ay kung paano niya ito mahahanap. Pagkatapos ng ilang minuto ng walang hirap na paghahanap, sumuko na siya. Kung wala siya sa ikalawang palapag, tiyak na nasa unang palapag siya. Marahil ay natagpuan na siya ni Lucas. Sana lang talaga nahanap na siya ng kaibigan niya kaya wala siyang dapat ipag-alala. Naghanda na siyang umalis. Papunta na siya sa pinto nang ibinato niya ang pinto ng banyo ng patagilid na sulyap. Bigla siyang huminto sa kinatatayuan niya. Paano ba naman siya naging katanga-tanga at tuluyang nadula sa isip niya na tingnan ang lugar na iyon? Muntik na niyang makalimutan na nag-e-exist pala ito. Bahagyang nakaawang ang pinto ng banyo. Habang tinatitigan niya ito, bumibilis ang tibok ng puso niya. Isang nagbabantang pakiramdam ang biglang bumaba sa kanya. Sinipa niya ang pinto, ngunit napakadilim sa loob na halos wala siyang makita. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya at pumasok sa loob ng banyo. Inabot niya ang ilaw at binuksan ito. Nang ang liwanag ay kumalat sa loob, hindi siya handa sa eksenang naghihintay sa kanya. Nakahandusay si Samantha sa bathtub, isang puting mabula na substance ang umaagos mula sa kanyang nakabukang labi. Namumungay ang mga mata niya sa mga eye socket niya habang nakatitig sa kisame. Maputla siya na parang multo. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang pulso nito para malaman na patay na siya. Ang kanyang hitsura ay nagsasabi ng lahat. Siya ay walang iba kundi malamig na bangkay ngayon.
Sa ilalim lang ng bathtub may nahulog na bote ng sleeping pills. Walang laman ang bote. Inubos ni Samantha ang gamot at namatay sa overdose. Doon sa salamin may nakasulat na mensahe sa red lipstick. Hindi ako papayag na mahuli mo ako. Mamamatay muna ako bago mo akong makita na naghihirap. Papatayin din kita. Dinukot ni Gabriel ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa para tawagan si Lucas at sabihin sa kanya na natagpuan na niya si Samantha. Gayunpaman, idadial na sana niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan nang magring ang kanyang telepono. Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito nang pinindot niya ang answer button. "Gabriel, nasaan ka?" tanong ni Lucas na malakas at mapilit ang tono. "Nasa second floor pa," sagot niya. "Nahanap ko na ang bangkay ni Samantha." Dagdag pa niya na sinulyapan ang katawan sa bathtub. "Tumakbo ka ng mabilis hanggat kaya mo, ngayon na." Bumuka ang bibig niya para tanungin siya kung bakit, pero bago pa man siya makapag-react, narinig niya ang pamilyar na beep na tunog ng time bomb. Nalaglag ang panga niya sa sahig. Ang pagkabigla ay tumama sa kanya na parang isang matalim na parehong kidlat. Mamamatay ba siya? No, hindi niya kaya. Naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya. Imposibleng mamatay siya ngayon kapag halos matapos na ang paghihirap nila. Mabilis siyang tumakbo palabas ng banyo. Ginawa niya ang huling opsyon na mayroon siya. Itinaas niya ang baril na hawak pa rin niya ng mahigpit sa kanyang mga daliri at itinutok ito sa floor-to-ceiling glass window. Kinailangan ng isang bala para mabasag ang floor-to-ceiling na salamin ng bintana. Binasag ng nakakabinging katahimikan ng gabi ang nakakabinging tunog ng salamin na nabasag at bumagsak sa tiled floor. Ang pagtalon sa bintana ay ang kanyang huling pagpipilian. Walang ibang paraan para mabuhay. Tumakbo man siya palabas ng pinto, walang alinlangang makakarating sa kanya ang pagsabog at iiho na siya nang hindi pa niya namalayan. At kaya, ginawa niya ang tanging magagawa niya para mabuhay. Tumalon siya sa bintana habang nakapikit bago nagsimulang lumunin ng malaimpyernong apoy ang buong silid. Sa sandaling siya ay bumagsak, isang nakakabasag na pagsabog ang bumasag sa mapayapang kalangitan sa gabi. Napakalakas nito na halos masira ang eardrum niya. Pansamantala, nabingi siya. Umabot sa langit ang apoy, sinindihan nito ang abot tanaw na parang langit mula noong ika-4 ng Hulyo maliban sa ito ay isang selebrasyon kundi isang mapanganib na pagsabog dulot ng bomba. Ramdam na ramdam niya ang init mula sa putok na tumatagos sa kanyang likuran. Kung ang kanyang tela ay hindi ginawa upang mapaglabanan ng init, sigurado siya na maaari itong masunog ang kanyang balat. Nagpapasalamat siya na nakasuot siya ng protective clothes. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan habang siya ay bumulusok pababa sa kawalan ng katiyakan. Maya-maya lang ay marating na niya ang sementadong sahig. Iniisip niya kung kakayanin ba ng kanyang katawan ang impact. Kung sinuswerte siya magkakaroon siya ng bali ng tuhod o madislocate ang braso. Kung maubusan siya ng swerte, mababali ang leeg niya. Bago pa niya napagtanto ang nangyari sa kanya ay mamamatay na siya sa oras na iyon. Gayunpaman, hindi dumating ang kapahamakan na kanyang hinihintay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahawak sa mga riles ng balcony. Hindi niya alam kung paano nangyari ang nangyari pero nagpapasalamat na lang siya na nakaligtas siya. Kung wala ang balcony, bumagsak na siya sa sementadong sahig. Nang tumingin siya sa ibaba, napalunok siya nang mapagtanto na ang distansya sa pagitan ng balcony at sahig ay napakalaki na ang pagbagsak ay talagang mamamatay siya, agad-agad. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang gumawa siya ng isang foolish decision. Ngunit ang foolish decision na ginawa niya ay ang tanging desisyon niya. Kung hindi siya tumalon sa bintana, baka sumabog na siya kasama ng bomba. At least buhay pa siya hanggang ngayon. Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa riles para sa mahal na buhay. Kung hahayaan niya, wala nang pangalawang pagkakataon. Hindi niya maaaring sayangin ang mahalagang pagkakataong ito para mabuhay. Kailangan niyang mabuhay, sinabi niya yun sa loob ng kanyang pag-iisip habang ang kanyang mga kamay ay humihigpit sa mga riles. Namumula at masakit ang mga palad niya sa pagod, pero hindi siya sumuko. Ginamit niya ang isa niyang kamay para mas humigpit. Nakakaubos ng lakas ang kanyang mga pagpupunyagi, ngunit nagpatuloy siya sa pag-akyat kahit hindi na siya makagalaw pa. Umabot sa kanyang tenga ang tunog ng mga yabag na papalapit. Sumibol ang pag-asa sa loob ng dibdib niya nang palapit ito ng palapit hanggang sa bumukas ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ng kanyang mata ang kanyang matalik na kaibigan na papasok para iligtas siya. Isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang dibdib. Nang lumingon si Lucas sa kanya, nasaksihan niya ang matinding takot sa mukha ng kaibigan. Maya-maya pa ay tumakbo na ang matalik niyang kaibigan patungo sa direksyon niya. "Goddammit Gabriel, you scared the hell out of me. Tatapusin ako ng asawa mo kung uuwi ako nang wala ka." Bulalas ni Lucas, hinawakan ang kamay niya at hinila siya pataas hanggang sa makaakyat siya sa riles. Si Gabriel ay hindi naging ganito pasasalamat sa kanyang buhay. Magpapasalamat siya magpakailanman sa kanyang matalik na kaibigan sa pagliligtas ng kanyang buhay.
Kung hindi dumating si Lucas sa oras, sigurado siyang hindi na niya maigagalaw pa ang mga braso niya at ang pagkakahawak niya ay mawawala sa riles. Inalalayan siya ng kanyang kaibigan na makatayo hanggang sa ligtas na siya sa loob ng balcony. Nanginig ang kanyang mga tuhod ng tuluyang marating ang sahig. Parang naubos ang lahat ng lakas niya sa katawan ay bumagsak siya sa sahig. Nakahandusay siya sa malamig na sahig, humihingal. Siya ay hindi kailanman nadama na buhay hanggang sa kanyang malapit na kamatayan na karanasan. Laking pasasalamat niya na nabuhay pa siya. Halos akala niya ay mamamatay na siya. Napagtanto niya kung gaano siya natakot. Kailangan na nating umalis, Gabriel, sabi ni Lucas na nagpagising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Hinila siya mula sa sahig hanggang sa muli siyang makatayo. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Idinagdag niya, ang pagkaapurahan sa kanyang trono ay imposibleng hindi pansinin. Hindi ko maintindihan, tanong niya habang naghahabol pa ng hininga. Patuloy siyang hinihila ni Lucas patungo sa pintuan. Sa lalong madaling panahon ng buong lugar na ito ay masunog sa abo. We have 2 minutes to leave this place bago sumabog ang mga bomba. Sagot naman ng kaibigan niya, hindi na maitim ang ekspresyon niya. Napalunok ng malakas si Gabriel at nagmamadaling tumayo. Kahit nahihirapan siyang gumalaw ay binilisan niya ang kanyang hakbang. Magkasama silang sumulong. Habang tumatawid sila sa entrance hall, isang malaking pagsabog mula sa ikalawang palapag ang yumanig sa buong mansyon at nagsimulang mahulog ang mga labi mula sa kisame. Naghintay ang isang pulis sa pintuan, nang makita niya ang mga ito na papalapit, siya ay sumaklolo at tumakbo sa kanila para tulungan siyang maglakad ng mas mabilis. Sa sandaling lumabas sila, ang huling bomba ay sumabog at ang buong mansyon ay kinain ng apoy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nakahinga siya ng maluwag na nakatakas sila bago sumabog ang nakamamatay na bomba. Ang apoy ay umabot sa kalangitan sa gabi. Habang nakatitig siya sa lugar kung saan niya ginugugol ang kanyang pagkabata na nilalamon ng napakalaking apoy, wala siyang maramdaman. Totoo, ito ang lugar kung saan siya lumaki ngunit ni minsan ay hindi niya naramdaman na parang bahagi siya nito. At kaya ang panunood ng pagsunog nito ay parang binubura ang mga unpleasant memories. Nakaramdam siya ng kalayaan na parabang naputol ang isang kadena. Ngayong wala na ang kanyang masamang stepmother, ang tanging problema niya ay ang kanyang half-brother na si Vince. Hindi niya alam kung saan nagtatago si Vince, pero nanumpa siya na hahanapin niya ito at hindi siya titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Sa kabilang banda, si Monica. Monica, may problema ba? Tawag ni Catherine sa likod ko. Natigilan ako, nagulat ako nang malaman kong nandoon siya. Hindi ko man lang napansin na pumasok siya sa kwarto ko. Napakurap ako ng ilang beses, at hinila ang sarili ko sa ulirat na kinaroroonan ko ngayon bago ibinalik ang tingin sa bintana kung saan wala akong makita kundi ang kahabaan ng madilim na abot tanaw. Nag-iisa ang langit, walang mga bituin o buwan upang gawin itong masigla. Sa ilang kadahilanan, noong nakatitig pa rin ako sa bintana, specifically towards the inky sky, biglang pumasok sa isip ko si Gabriel. Pagkatapos ay nagsimulang tumibok ang puso ko na parang baliw, ang paraan ng pagtibok nito kapag tumatakbo ako sa isang karera. Bigla kong naitanong sa sarili ko kung okay lang ba siya. Napabuntong hininga ako, natagpuan ko ang sarili kong naglalakad palayo sa bintana. I'm fine, Kat. Kaya lang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, pagod na ako. It's been a long and exhausting day. Sagot ko, at ngumiti para maging convincing. Hindi naloko si Catherine, ngunit sapat na ang kanyang pag-unawa upang hindi magkomento. Sinundan niya ako ng tingin hanggang sa makaupo ako sa couch sa loob ng kwarto ko. Sorry to barge in like that. I knocked a couple of times. Nang walang response, I decided to walk in. Gusto ko lang i-check kung okay ka. Paliwanag niya habang nakaupo sa tabi ko. It's okay. I don't actually mind. Sumagot ako. Tumawag ba si Lucas? Nagkaroon ng panandali ang paghinto. Bumilis ang pulso ko at biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa loob ng dibdib ko habang hinihintay ang sagot niya. Sinabi sa akin ni Catherine ang buong katotohanan, hindi niya ito kusa na ibinigay kahit na kailangan kong pisilin ito mula sa kanya sa pamamagitan ng pagsusumamo. Matapos abalahin ang kanyang walang tigil na halos 1 oras, sumuko siya at sinabi sa akin ang lahat, kasama na ang plano ng pulis na hulihin si Samantha at arestuhin siya ngayong gabi. Nagpunta sina Gabriel at Lucas sa Anderson Mansion para tumulong sa paghuli kay Samantha at pagkatapos ng ilang oras na paghihintay ay wala kaming natanggap na balita mula sa kanila. Kaya naman iniisip ko kung may nangyaring masama. Yes, tumawag yung pinsan ko. Kaya nga ako pumunta dito sa kwarto mo para sabihin sa'yo yung mga nalalaman ko. Sagot ni Catherine pagkatapos ng mahabang paghinto. Huminga ako ng malalim saka pinagsalikop ang mga daliri ko. Tinitigan ko siya ng may malapad at balis ang mga mata habang inihanda ang sarili ko sa susunod niyang sasabihin. Aside from minor injuries, okay naman si Gabriel. Nagpakawala ako ng hininga na hindi ko alam na hawak ko pa pala. Sumalubong sa akin ang ginhawa. Nawala ang bigat sa dibdib ko.
Salamat sa Diyos, maayos naman siya. Gusto kong tumalon sa tuwa pagkatanggap ng balita pero kumalma ako. At Samantha, anong nangyari sa kanya? Nag-suicide siya, uminom ng isang bote ng pills at namatay sa overdose. Eksakto ang gagawin ni Samantha para maiwasan ang makulong at makaiwas sa lahat ng kahihiyan na dadanasan niya kapag lumabas ang katotohanan. Pero hindi magandang galaw, mabubulok siya sa impyerno, walang makakatakas sa kanya doon. Nabawi ba nila ang katawan? No, nagtanim siya ng time bomb sa buong bahay, at sinunog ang Anderson Mansion bago pa mabawi ng mga pulis ang kanyang katawan. Maswerte lang na nakatakas sina Gabriel at Lucas sa tamang oras bago sumabog ang buong lugar. Napabuntong hininga ako, kaya iyon ang plano ni Samantha na sunugin ang lahat sa kanya. Nakaluwag na malaman na hindi siya nagtagumpay sa pananakit ng lahat. Namayani ang katahimikan sa silid. Walang nagsasalita sa amin ng ilang segundo. Tumayo ako sa couch at pinagsiklap ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib. I'm happy that it's almost over. Iisa lang ang haharapin natin, bulong ko, referring to Vince. Kapag nahuli ang half-brother ni Gabriel, maaari kaming bumalik sa Britanya at ipagpatuloy ang aming buhay ng normal. Ang pag-iisip ay nagbibigay sa akin ng labis na pag-asa para sa hinaharap. I'm looking forward to meet my daughters again. Sana balang araw maging isang malaking masayang pamilya kami. Hindi na natin kailangang maghintay ng matagal. Ngayong patay na si Samantha, mapipilitan nang umalis si Vince sa pagtatago. At kapag nangyari iyon ay mahuhuli siya ng mga pulis. Let's just hope na mahuli na siya bago pa siya makapinsala. I'm hoping the same, sagot ni Catherine. Tumayo siya sa kinauupuan niya at naghanda ng umalis. Pupunta ako sa kusina para maghanda ng hapunan para sa atin, update kita kapag tumawag ulit si Lucas. Tulungan ko na ikaw sa kusina. Alok ko at naglakad papunta sa pinto pero hinawakan niya ang balikat ko para pigilan ako. Ayos lang. I insist you stay here and have some rest. Sabi niya sabay iling. Napabuntong hininga ako sa pagkatalo at tumango ako. Hindi ko alam kung gaano karaming opsyon ang natitira kundi sundin. Binigyan ako ni Catherine ng isang ngiti, pagkatapos ay tinapik ang aking mga balikat bilang panatag, bago nagmadaling pumunta sa pinto saka isinara ito sa likod niya. Nang mag-isa na ako, umupo ako sa couch, iniisip ko kung okay lang ba si Gabriel o nagamot na ba ang mga sugat niya. Iniisip ko kung ano ang ginagawa niya sa sandaling ito. Hindi ko nga alam kung anong oras siya babalik mamayang gabi. Lumipas ang mga minuto nang may tumusok na crush ng isang marupok na bagay na tumama sa matigas na sahig. Sa gulat ko, automatiko akong umalis sa upuan ko. Ano ba iyon? Tanong ko sa sarili ko at mariing pinakinggan ang tunog. Sa kasamaang palad, wala akong narinig na ibang tunog. Muli itong tumahimik. Sa mabilis ngunit maingat na mga hakbang ay tinahak ko ang daan patungo sa pintuan. Huminga ako ng malalim at mahaba at binuksan ito. Catherine, tawag ko pero ang nakakabinging katahimikan ang sumagot. Dali-dali kong isinara ang pinto sa likod ko at nagpasyang pumunta sa kusina at tanungin siya kung ano ang nangyayari. Papunta na ako sa kusina nang makita ko ang magandang silver antique vase na nabasag matapos mahulog sa sahig. Ang mga tipak nito ay nabasag sa sahig na parang mga dotted constellations. Kat, where are you? Walang tugon. Bumuntong hininga ako at pumunta sa kusina. Gayunpaman, hindi ako nakahakbang nang may matigas na bagay na bumagsak sa ulo ko, at bumagsak ako sa sahig ng may kalabog. Sabi ko sa iyo, hinding-hindi ka makakatakas sa akin, Monica. Ipinapangako kung papatayin ko ikaw, bago matapos ang gabing ito. Sumisitsit siya na galit sa pagitan ng sumalubong na mga ngipin habang nakataas siya sa akin. Nakahiga ako sa sahig, gumulong-gulong dahil sa napakasakit na suntok sa aking bungo. It hurts like hell na parang nahati ang ulo ko sa dalawa. Lumaki ang takot ko sa laki ng halimaw nang magsalita siya, at dahan-dahang tinawid ang natitirang distansya sa pagitan namin na ngayon ay dumampi na ang paa niya sa mga hita ko. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, at hindi ko siya makita ay nakikilala ko pa rin siya. Hindi ko makakalimutan ang boses na iyon, habang nabubuhay ako. Ang kanyang mga salita ay mananatiling magpakailanman sa aking alaala at patuloy na magbibigay sa akin ng mga bangungot sa araw-araw. Dumausdes ang mainit na likido sa aking ulo pagkatapos ay bumaba sa aking damit. Automatikong lumipad ang mga kamay ko sa ulo ko at nang hawakan ko ang mga daliri ko sa harapan ko at dumapo ang tingin ko sa mga kamay ko. Dugo ang nakita ko, sarili kong dugo. Ang pulang-pulang likido ay dumikit sa aking mga daliri na parabang isinasawsaw ko ang aking mga kamay sa isang balde ng pintura. Bumaliktad ang tiyan ko, sabay taas ng apdo sa lalamunan ko at bigla na lang akong sumuka. Ayaw ko sa dugo, lalo na sa sarili kong dugo. Nagdadala ito sa akin ng maraming unpleasant memories. Papatayin kita, Monica, papatayin kita. Gumalaw ang nakabot na paa niya sa dibdib ko at pilit niyang idiniin yun doon na nagpatigil sa paghinga ko.
Pero bago ko gawin yun, papahirapan muna kita gaya ng pagpapahirap mo sa emosyon ko. Dagdag pa niya, mahina niyang binigkas ang mga salita ngunit parang kutsilyong bumaon ito sa akin ng malalim. Nanginginig ako sa takot at pangamba habang patuloy niyang idiniin ang mga paa niya sa dibdib ko. Lumipad ang mga daliri ko sa paanan niya. Sa huling lakas ko, sinubukan ko siyang itulak palayo pero walang kwenta ang mga pagsisikap ko. Papatayin kita, Monica. Idiniin niya ang bawat salita na may boses na umaapaw sa determinasyon. Ang kanyang mapang-akit na asol na mga mata ay kumikislap ng may lakas ng loob na para bang may tiwala siyang gagawin niya ito. Para siyang mabangis na hayop. Ako naman ay parang biktimang na-corner na walang mapupuntahan. Anytime soon, pagkatapos niyang makipaglaro sa akin, tiyak na susuntukin niya ang laman ko hanggang sa makalabas sa katawan ko ang huling tanda ng buhay. Sa walang pag-asa na sitwasyong kinalalagyan ko, iniisip ko kung makakaalis pa ba ako dito ng buhay o makikita ko pa ba ang pamilya ko muli. Sa sobrang takot ko hindi ko magawang sumigaw. Gusto kong humingi ng tulong ngunit ang aking mga pagsisikap ay magiging walang saysay dahil walang sinuman ang maaaring marinig ang aking pagsusumamo. Ang tanging pagkakataon kong mabuhay ay ang pag-asa na may uuwi sa oras na ito at iligtas ako. Hindi lang ako ang kailangang mailigtas, si Catherine kailangan din maligtas. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Vince sa kanya. I was hoping na okay lang siya. Bitawan mo ako. Naikuyong ko ang kamao ko at hinampas siya ng malakas sa paa pero hindi man lang siya natinag. Marahil, ang aking mga pag-atake ay masyadong mahina. Hindi ko kayang lumaban sa ganitong kalagayan ko. Wala na akong lakas para tumayo at makipag-away bago ako mamatay. Gusto ko siyang sipain ng malakas at bugbugin, pero hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa plano mo, Vince. Nabigo ka noon. At paulit-ulit kang mabibigo hanggat nabubuhay si Gabriel. Hindi magtatagal ang kasamaan mo. Darating ang karma na kumakatok sa iyong pinto para singilin ka sa mga masasamang bagay na ginawa mo. Iniluwa ang mga salita sa loob ng halos maririnig na bulong, habang ang aking tingin ay nakatingin sa kanya na may hindi masukat na puot. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamig at walang buhay na siyang bumagsak sa sahig. Sumagot siya na may kasamang sarcastic na ngiti. Nanlilisik ang mga mata niya mula ulo hanggang paa. Sino ka para sabihin sa akin na hindi ako magtatagumpay? Isang oracle, Diyos ka ba? Huwag mo akong pagtawanan. Wala ako sa mood magbiro. Mahigpit na sabi niya at walang babalang pinatamaan niya ako ng isang malakas na sipa sa tiyan ko na nagpatalsik sa aking hininga. Nang tumama ang matigas niyang sapatos sa laman ng tiyan ko, napasigaw ako ng mahapdi at tumulo ang luha sa gilid ng aking mata. Kinagat ko ang ibabang labi ko, para pigilan ang mga ungol sa labi ko. Please, Gabriel. Please. I need your help. Inulit ko ang mga salita sa loob ng aking isipan na umaasang makalusot ako sa kanyang iniisip. Lumalala ang sakit ng ulo ko at lumabo ang paningin ko sa dami ng dugong na wala sa akin. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang pumulupot sa isang matagumpay na ngiti habang siya ay dahan-dahang lumuhod sa harapan ko. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ko na parang naluluha sa sakit na nararamdaman ko. I will never allow Gabriel to have you. It's either he dies or you will. I will never allow you two to be together. Never. Habang nabubuhay ako, pahihirapan kita. Banta niya, nagsimulang magsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. I was creeped out sa paraan na hindi ko kailanman nararanasan. Vince is pure evil. Napahagalpak siya ng tawa na napuno ng buong kwarto. Tiningnan ko siya nang walang magawa, iniisip kung paano ako makakatakas sa isang taong may sakit sa pag-iisip nang hindi ako napatay. Hinding-hindi ka magtatagumpay sa masasamang plano mo, Vince. I swear that before God and everything I hold sacred. Sumuko ka na lang. Wala kang magagawa. Kawawa ka naman. Pangiinis niya sa kapinaulanan ng suntok ang mukha ko na nagpamanhid sa pisngi ko at pumutok ang labi ko. Bago pa ako makapag-isip ng isasagot, pinasok niya ang isang tela sa bibig ko. Nagpumiglas ako pero ang lakas ko ay hindi match sa lalaking kasing laki ni Vince. Walang kahirap-hirap niyang hinawakan ang mga kamay ko, saka itinali sa likod ko. Gumamit siya ng lubid para pigilan ang aking mga pulso. Nang matapos niyang itali ang mga pulso ko, kinaladkad niya ako sa sahig. Mag-isa akong kinaladkad sa sahig na parang balahibo lang ang bigat ko. Umaagos ang dugo ko sa likod ko, habang nabahiran nito ang puting tiles. Sa puntong ito, mas walang magawa ako, kaysa dati. Ni hindi ko maigalaw ang mga daliri ko. Mahigpit na itinali ni Vince ang aking mga pulso na ang lubid ay marahas na bumaon sa aking laman kaya namamanhid ang aking mga kamay sa sakit. Sinubukan ko siyang sipain pero nagulat ako nang hindi gumalaw kahit isang pulgada ang mga paa ko. Paano ako lalaban kung wala akong maigalaw na parte ng katawan? Mabilis na naubos ang lakas ko, at lalong lumala ang sakit ng ulo ko. Maging ang aking mga mata ay nagsisimula ng lumabo dahil sa dami ng dugong tumutulo mula sa aking matinding sugat. Anytime soon hindi ko na mapigilan ang sarili ko at mawawalan ako ng malay.
Nagpatuloy si Vince sa pagsulong hanggang sa tuluyang makarating sa kusina. Sinipa niya ang pinto, hinila ako sa kusina at itinapon ako sa sahig sa tabi ng isang walang malay na katawan na naliligo sa pool ng dugo. Dumapo ang nakakatakot kong tingin sa mukha ng babae. Isang mahinang ungol ang kumawala sa aking labi. Catherine. No, no, no. Napasigaw ako sa kaloob-looban nang ang aking tingin ay naanod sa kanyang dibdib, at nakita ang masamang bala na dumudugo ang mga sugat. Nakatagilid siya, nakaharap sa direksyon ko. Nakapikit ang mga mata niya at walang palatandaan na humihinga pa siya. Basang-basa ng sariling dugo ang shirt niya. There was 2, no 3 bullet wounds sa kanyang dibdib. Ni hindi nga ako sigurado kung 3 lang iyon dahil hindi ko masyadong makita ang katawan niya. Madilim ang kusina, tanging ang ilaw mula sa bintana ay tumulong sa pag-iilaw sa silid ngunit hindi ito sapat para maging malinaw ang mga bagay-bagay. Bukod sa mga putok ng baril sa kanyang dibdib, dumudugo din ang kanyang ulo. Binasag ni Vince ang vase sa kanyang ulo. Agad siyang bumagsak sa sahig. Habang siya ay walang malay, kinaladkad siya nito patungo sa kusina kung saan tinapos siya ng baril. Si Vince ay isang bulok na bastard. Gusto ko siyang patayin dahil sa pananakit niya sa mga taong pinapahalagahan ko. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hinding-hindi malalagay sa panganib ang buhay ni Catherine. Kinain ako ng sobrang guilt na halos hindi na ako makahinga. Umaagos ang luha sa aking pulang-pula na mga pisngi. Binaril ni Vince si Catherine. Walang alinlangan, susunod ako sa kanyang hit list. Hindi pa niya ako papatayin dahil hinihintay niyang dumating si Gabriel para mapatay niya muna siya. Siya ay hindi matatag sa pag-iisip. Sigurado akong hindi siya magpapakita ng awa habang pinapatay kaming dalawa. I don't want to die tonight. Ayokong iwan ang buong pamilya ko. Ayokong iyakan nila ang malamig at walang buhay kong katawan. Higit sa lahat, ayokong may mangyaring masama kay Gabriel. Sisihin ko ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Pakiusap, tulungan mo ako, Panginoon, paulit-ulit kong ungol. Hindi ko na kailangang bumaling sa ngayon maliban sa Diyos. Siya lang ang meron ako ngayon. Malakas ang pananalig ko sa kanya, at naniniwala akong hinding-hindi niya hahayaang magtagumpay si Vince. Tumunog ang telepono sa loob ng kusina. Napapikit ako sa biglang tumusok na tunog. Mabilis na kinuha ni Vince ang telepono sa glass table at sinagot ito. My dear half-brother, bulong niya, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa labi niya. Natutuwa akong tumawag ka. Siyempre, ako to, Vince. Tumawag siya at kinuha ang wireless telephone at nagsimulang gumalaw sa direksyon ko. Ang aking takot ay dumami ng 10 ulit. Gagamitin ako ni Vince bilang pangpain para akitin si Gabriel dito. No, ayokong mangyari yun. Sa sandaling tumuntong si Gabriel sa bahay, walang katiyakan na aalis siyang alive sa lugar na ito. Desperado akong napasigaw ngunit, ang tela na nakatakip sa aking bibig ay naging dahilan upang hindi ako makapagsalita. Napahinto si Vince nang makarating siya sa gilid ko. Isang ngiti ang isinagot niya sa akin na sinagot ko naman ng isang matalim na titig. Sana patay na siya sa ngayon. Ang taong katulad niya ay hindi karapat-dapat mabuhay. Siya ay may posibilidad na gawing miserable ang mga tao para sa kanyang sariling kasiyahan at libangan. Nagpalaki si Samantha ng isang halimaw na katulad niya. Dinukot niya ang kanyang cellphone mula sa loob ng bulsa ng kanyang maong at kinuhanan ako ng litrato. Napapikit ako bigla sa nakakasilaw na flash ng camera. Pinagmasdan niya ang litrato at ngumiti siya ng tagumpay. Iminulat ko lang ang mga mata ko nang magsimula na siyang lumipat sa direksyon kung saan nakahiga si Catherine. Huminto siya ng ilang pulgada ang layo nito sa kanya at kinunan din siya ng litrato. I just sent you the proof, Gabriel. I am waiting for you. Make sure you're alone or you will never see Monica alive. Pagbabante niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Papatayin ko siya gaya ng pagpatay ko sa kaibigan niya dito, kapag hindi mo sinunod ang utos ko. I'm warning you, half-brother. Sumirit siya. Bago pa makasagot ang kabilang linya, walang pakundangan niyang pinindot ang end button sa kabumagsak ang wireless na telepono sa counter ng kusina. Lumuhod si Vince sa harapan ko. Hinawakan niya ang buhok ko ng sobrang lakas na takot akong ma-harvest sa balat ko. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ko nang hawakan niya ang buhok ko. Panoorin mong patayin ko ang lover mo, Monica. Bulong niya sa tenga ko. Pero bago ko siya patayin, sisiguraduhin ko munang pahihirapan siya. Tinulak niya ako ng malakas at bumagsak ang ulo ko sa sahig. Napangiwi ako sa sakit. Nagpapasalamat ako kapag hindi niya ginawang hawakan ulit ako. Sa halip, umupo siya sa upuan sa harap ng mesa sa kusina at itinuon ang atensyon sa baril na nagpapahinga lang sa ibabaw. Pinulot niya ang sandata at sinimulang laruin ito gamit ang kanyang mga daliri. I wonder kung sino ang una kong papatayin. Well, maaari akong magsaya sa iyo habang nanunood si Gabriel. Iyon ay magiging napakasaya sa aking bahagi. Isipin mo kung ano ang mararamdaman ni Gabriel habang pinapanood niya akong pinagsasamantalahan ang kanyang asawa.
Pumikit siya at umuungol na parang ini-imagine niya ang eksena sa isip niya. Tapos nanlaki yung mata niya, isang malutong na tawa ang bumungad sa kanyang mga labi. Nawalan na ng kontrol si Vince. Napahiga ako sa sahig na nagngangalit sa galit, kung may hawak akong baril, maaari ko siyang barilin sa sandaling iyon. Ang aking ulo ay nagiging mas mabigat sa bawat sandali at ang aking mga talukap. Mabilis akong pumikit, nilalabanan ang gana na makatulog ngunit walang silbi ang aking mga pagsisikap. Habang pilit kong pinipigilan ang sarili kong gisingin ay lalo akong hinila sa mga portal ng kadiliman. Sa huli, natalo ako. Pumikit ang mga mata ko at bago ko pa man lang namalayan, hinila na ako papunta sa isang lugar kung saan walang iba kundi isang walang katapusang kaharian ng kadiliman. At least makakapagpahinga ako kahit saglit, sabi ko sa sarili ko habang nilalamon ako ng buong itim ng dilim. Ipinagdarasal ko na lang na sana matapos na ang pagsubok na ito sa lalong madaling panahon pagkagising ko. Higit sa lahat, I pray Gabriel will be safe. Kung may nangyaring masama sa kanya hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala ng malay nang magsimula akong magbuga ng hangin. Naninikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga na parabang nalulunod ako. Nanlaki ang mata ko. Ang unang bumati sa akin ay si Vince na nakataas sa akin na may hawak na pitchel na walang laman. Binuhusan niya lang ako ng malamig na tubig para magising ako. So gising ka na rin sa wakas, sabi niya habang pinapanood akong hinahabol ang paghinga ko. Ang mukha ko ay agad na napalitan ng isang pangit na maskara ng galit. Bumalik ako sa katinuan ko at pilit kong kinakalas ang tali na nakatali sa aking mga daliri, ngunit ito ay masyadong mahigpit at ang aking mga pagsisikap ay nawala ng saysay. Dapat kong palayain ang sarili ko. Inulit ko ang mantra sa loob ng aking ulo habang ginagawa ko ang aking makakaya para tanggalin ang mga lubid na humahadlang sa aking paggalaw. Nagpupumiglas pa ako nang tumunog ang mga yabag na papalapit sa hall. Sabay kaming napalingon ni Vince sa pinto. Tumalon ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Andito na si Gabriel, sabi ng boses sa utak ko. Biglang, takot na hindi ko alam na kaya kong saktan ako ng husto. Walang alinlangang sasaktan siya ni Vince. No, huwag mo sanang hayaang saktan siya ni Vince. Pakiusap, tahimik kong pakiusap. Nang malipat ang tingin ko sa mukha ni Vince, ang kanyang mukha ay kasing dilim at banta ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti na nagpanginig sa aking gulugod habang tinitingnan ko ito. Gusto kong iligtas si Gabriel, pero paano ko ililigtas ang lalaking mahal ko kung hindi ko man lang nailigtas ang sarili ko? Kinuha ni Vince ang baril sa kanyang hip holster at itinutok sa akin. Sa liwanag na tumatagos sa salamin na bintana, nakita kong lumabas si Gabriel sa nakabukas na pinto. Madilim at banta ang ekspresyon niya. I swear, hindi ko pa siya nakitang ganito kagalit. May hawak na baril si Gabriel at nang makita si Vince, itinutok niya ito sa direksyon niya. Nang makita niya akong nakahiga sa sahig na may nakatutok na baril sa ulo ko, natigilan siya. Ibigay mo sa akin ang baril mo, half-brother, or else, tumalsik ang utak ni Monica sa sahig, pananakot ni Vince. Nang hindi man lang natinag si Gabriel, idiniin niya ang suntok ng baril sa ulo ko. Ang malamig at matigas na metal ay bumabalot sa aking balat. Nagsimulang mamuo ang takot mula sa loob. Takot na takot ako na hindi niya sinasadyang mahila ang gatilyo. Hindi kamatayan ang kinatatakutan ko kundi ang pag-iwan sa mga mahal ko sa buhay. Masyado pang bata ang mga anak ko, at kailangan nila ako. Ayokong lumaki sila ng walang init at pangangalaga na maibibigay lamang ng isang ina sa isang bata. Ngayon ko lang din nakilala ang tunay kong pamilya. Gusto ko pa silang makasama. Ayokong iwan si Papa. Pagtanda niya, gusto ko ako ang mag-aalaga sa kanya. Ayokong iwan si Lola, siguradong madudurog ang puso niya kapag may nangyari sa akin. Ayokong magdalamhati siya sa pagkamatay ko. Ang aking mga kapatid na lalaki, 8 sa kanila, mahal ko ang bawat isa sa kanila ng pantay-pantay. Ayokong iwan sila ng maaga. Hindi man lang ako nakakasama sa kanila. Hindi ko namamalayan, tumulo na pala ang mga luha ko. Hindi ko pinansin ang paninikip ng dibdib ko, at nalipat ang atensyon ko sa dalawang lalaking nakatingin sa isa't isa ng hindi maipaliwanag na puot. Nag-init ang temperatura sa loob ng silid nang bigla itong naging battle arena sa pagitan ng old nemesis. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban, alam ko na talaga na ang dugo ay tatatak sa walang kapintasang puting sahig. Ang tanging alalahanin ko ay kung kaninong dugo ito. Kaninong buhay ang magwawakas ngayong gabi? I asked myself those questions kahit hindi ko naman masasagot. Kaya pumikit ako ng mariin at nagdasal na ang lalaking mahal ko, ang ama ng aking mga anak, ay maligtas sa kapahamakan at panganib. Sabi ko, ibaba mo ang baril mo, naiinip na sabi ni Vince. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin ng malalim sa mga mata ni Gabriel. Marahan kong ipinilig ang ulo ko, senyales na huwag niyang ibababa ang baril niya. Alam naming pareho na kapag naibaba na niya ang nag-iisang sandata niya, ito na ang simula ng aming wakas. Pareho kaming mamamatay.
Kung sakaling barilin ako ni Vince, at least maprotektahan pa ni Gabriel ang sarili niya. Balak pa rin kaming patayin ni Vince. Hindi niya ililibre ang isa sa amin. I'm sorry, Monica. Kailangan kong gawin ito para protektahan ka, sabi ni Gabriel. Nagsusumamo ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril sa sahig. Sipain mo ang baril, ungol ni Vince. Napangiwi si Gabriel sa kanyang panga at ginawa ang utos ng kanyang half-brother. Sinipa niya ang baril at dumulas ito sa kung saan nakahiga si Catherine. Ibinaba ni Vince ang baril palayo sa akin at lumipat kay Gabriel na nakatayo malapit sa pinto habang nakataas ang mga kamay sa ere. Hindi maipaliwanag na takot ang sumalubong sa akin sa loob habang pinapanood ko si Vince na itinaas ang baril at itinutok ito sa ulo ni Gabriel. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. May nakapasok na tela sa bibig ko at hindi ko maigalaw ang labi ko. No, napasigaw ako sa kaloob-looban, pilit na kinakalas ng mga daliri ko ang mga tali, ngunit wala akong sapat na lakas para kumalas ito. Sa sobrang takot ko ay halos hindi na ako makahinga. Tumulo ang mga luha sa namumula kong pisngi na parang walang katapusan na talon habang pinagmamasdan ko si Vince na pinatamaan si Gabriel na nagpaatras sa huli. Hindi pa nakontento si Vince, isa na namang suntok ang ibinato niya, sa pagkakataong ito ay dumapo ito sa panga ni Gabriel. Sapat na ang puwersa para madapa ang kapatid sa sahig na dumudugo na ang labi. Ang panunood ng eksena ay nadudurog ang aking puso sa maraming piraso. At ang katotohanang wala akong magawa para pigilan ito, ang pinakamasakit sa puso ko. Hindi mo alam kung gaano ako katagal naghintay para mangyari ito, naiinis na sabi ni Vince. Ang matalim niyang titig ay hindi umaalis sa kapatid. Inangat ni Gabriel ang mukha niya para mapatingin siya kay half-brother. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng labi niya. Hinihintay ko rin ito. Sinira mo ang pamilya ko at ngayon ang araw na babayaran mo ito. Sagot niya sa malamig na paraan na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld. Sarcastic na ngiti ang isinagot ni Vince. Inagaw mo ang akin. Binabawi ko lang siya. Monica was never yours. And I swear, hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maging iyo siya. Panata ni Gabriel sa boses na kasing tigas ng bakal. Nabaluktot ang mukha ni Vince sa isang pangit na maskara ng galit. Hanggat nabubuhay ka, haharangin mo ako, kaya naman susulitin ko ang pagkakataong ito para patayin ka at kunin ang babaeng mahal mo. Nang walang babala, sinapak niya ang tiyan ni Gabriel. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig sa sakit. Ang masakit na daing na nagmumula kay Gabriel ay tila mas nalulugod kay Vince. Napakunot ang kanyang mga labi sa isang matagumpay na ngiti habang paulit-ulit siyang sinisipa. Hindi makalaban si Gabriel dahil nakatutok sa kanya ang baril ni Vince. Kahit gusto niyang lumaban, natatakot siya sa hindi sinasadyang pumutok ang baril at hindi sinasadyang tamaan ang alinman sa amin. Habang pinagmamasdan ko ang aking minamahal na binugbog sa isang pulpol, halos ramdam ko rin ang kanyang sakit. It hurts like hell to witness the man I love tortured because of me. Gusto kong sumigaw pero hindi man lang ako nakapagsalita kaya napatingin na lang ako kay Gabriel na walang magawang gumugulong sa sakit, bugbog at binugbog. Ano kaya ang pakiramdam na makitang unti-unting namamatay ang minamahal mo sa harap mo, Monica? Dahan-dahang lumingon sa akin si Vince. Mademonyo ang kanyang bibig na parang nasisiyahan sa kanyang ginawa. Plano kong pahirapan ang asawa mo hanggang sa hindi na niya makayanan, pero dahil naubusan na ako ng oras ay bibilisan ko ang proseso. Papatayin ko siya ngayon. Baka may dumating na pulis kaya kailangan kong tumakas at isama ka before dumating sila. Nanlaki ang mata ko. No. Napasigaw ako nang walang magawa pero walang nakarinig sa tahimik kong pagmamakaawa. Magpaalam ka sa husband mo, Monica, sabi ni Vince. Dahan-dahan niyang itinutok ang kanyang baril kay Gabriel na hindi pa nakakarecover sa pambubugbog. Nakasubsob pa rin siya sa sahig, nakahawak sa tiyan niya habang sinusubukang i-overcome ang sakit. Napatingin ako sa baril na nakatutok sa ulo ni Catherine. Imposibleng maabot ko ito kapag hindi ako makagalaw ng 1 pulgada. At kahit makapulot ako ng baril, nakatali ang mga daliri ko sa likod ko at hindi ko maiputok ng maayos ang baril. Lahat ng pag-asa ay tumakas sa aking katawan. So ito na ang katapusan namin. Napaisip ako ng masama. Hindi ko kayang makitang unti-unting namamatay si Gabriel, hindi ko lang kaya, mamamatay din ako. Ang buhay kasama siya ay naging isang magulong roller coaster, ngunit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito ay siya pa rin ang tanging naisip kong makakasama sa buong buhay ko. At sa kabila ng lahat ng nangyari sa pagitan namin, mahal ko siya. At ngayon, sa pag-aakalang mawawala na siya magpakailanman, ay nagdadala sa akin ng hindi maisip na sakit. Please Lord help us. I prayed as tears moved down my cheeks. Mangyaring huwag hayaang manalo ang kasamaan, pakiusap ko sa loob. Hinawakan ni Vince si Gabriel sa kwelyo at itinutok ang baril sa mukha nito. Nahulog siya at nauntog ang ulo niya sa sahig. Nagsisimulang dumugo ang kanyang ulo.
Ang panunood sa pulang likidong dumadaloy sa kanyang mukha ay sinaksak ang aking marupok na puso gamit ang isang haka-haka na kutsilyo. Parang binubugbog din ako. It's over, Gabriel. Say your last words. Go to hell, bulalas niya, tumutulo ang dugo sa labi niyang may bugbog. Ikaw muna ang mapupunta sa impyerno, hindi ako, sabi ni Vince at itinutok ang baril sa ulo ni Gabriel. Napahikbi ako habang pinagmamasdan ang unti-unting paglalahad ng eksena. Hindi pa ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. Pumikit ako ng mariin hanggang sa may nakita akong starburst sa mata ko. Nanginginig ang aking mga labi sa isang tahimik na panalangin. Putok ng baril. Natigilan ako nang umalingaw ang putok ng baril sa apat na sulok ng kusina pagkatapos ay isang malakas na kalabog ang sumunod. Bumagsak ang isang katawan sa sahig. Mas lalong bumuhos ang mga luha ko sa pagkakataong ito at hindi napigilang nanginginig ang mga balikat ko. Takot na takot akong imulat ang aking mga mata dahil hindi ko kakayanin ang masamang eksena na malapit nang tanggapin ang aking paningin. Ang makita si Gabriel na nakahiga sa sahig na puno ng dugo ay isang tanawin na hindi ko malilimutan pagkatapos ng kamatayan. Unti-unting nauubos ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumagsak ang aking bibig sa sahig. Buhay na buhay si Gabriel at ang lalaking nakahandusay sa sahig na naliligo sa dugo ay si Vince. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko para makasigurado na hindi lang ako nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Nang lumuha ang mga mata ko, nanatiling ganoon ang eksena sa harapan ko. Nagulat pa ako nang may nagsalita sa tabi ko. Monica, ayos ka lang ba? Si Catherine iyon. Pagtingal ako sa kanya, nakita ko ang aking kaibigan na nakatayo sa kanyang mga paa, ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa kanyang sugat sa kanyang kanang balikat, at sa kanyang nakaunat na kanang kamay ay nakita ko siyang may hawak na baril. Nanlaki ang mga mata sa kaluwagan, patuloy akong nakatitig sa aking kaibigan, tumutulo ang mga luha sa aking pisngi ng sagana. Ang aking tingin ay dumapo sa kanyang dibdib, nandoon pa rin ang mga bala ngunit hindi naman siya nasugatan tulad ng naisip ko noong una. Ang tanging nakakaalarmang pinsala niya ay ang tama ng bala sa kanyang kanang balikat na patuloy na dumudugo. Ang bulletproof vest na suot niya sa ilalim ng kanyang oversized na shirt ay nagligtas sa kanya mula sa isang pinsalang nagbabanta sa buhay. Mas lalong bumuhos ang mainit na agos ng luha mula sa mga mata ko habang nakatingin siya sa akin. It's alright Monica, bulong ni Catherine na may katiyakan habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Napakurap ako ng ilang beses habang pinipigilan ang pagpatak ng mga luha ko, ngunit hindi ito tumitigil sa pag-agos. Nang marinig ko siyang magsalita muli sa akin, ay gumaan ang pakiramdam ko. Isang mabigat na pasanin ang naalis sa aking dibdib. She's fine. Halos hindi ako makapaniwala. Akala ko nawalan ako ng matalik na kaibigan. Nang makarating siya sa gilid ko, hinayaan niyang mahulog ang baril na hawak niya sa tiled floor. Hinawakan niya ang bakal na punyal mula sa holster na nakatago sa kanyang baywang bago lumuhod sa sahig, at nagpatuloy sa paglaslas sa lubid na mahigpit na nagbibigkis sa aking mga pulso. Gumaan ang loob ko nang mahulog ang lubid sa sahig na parang patay na ahas. Iniunat ko ang aking mga kamay hanggang sa nagsimulang dumaloy ang dugo sa aking mga daliri. Ang sarap sa pakiramdam nang maramdaman ko ulit ang mga daliri ko. Isinara ni Catherine ang kanyang punyal at ibinalik ito sa kanyang holster. Tapos hinawakan niya yung kamay niya sa akin. It's all over now Monica. Ligtas tayong lahat. Iyon lang ang mahalaga. Hinawakan ko ang kamay niya at marahan niya akong tinulungang makatayo. Inaalo ako ng init ng mga palad niya. Dahan-dahan akong nakahinga. The moment I was standing on my feet, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Salamat Kat. Kung hindi dahil sa iyo, mamamatay kami ni Gabriel, bulong ko. Ang 1,000 pasasalamat ay hindi magiging sapat upang ipahayag ang aking pasasalamat sa ngayon. Sa halip ay hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Sa ganoong paraan, mararamdaman niya kung gaano ako nagpapasalamat. I'm glad you're safe, sabi ni Catherine na walang pakialam sa sugat niyang dumudugo. Ayos lang ako, ikaw ang inaalala ko, duguan ka pa. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanyang sugatang balikat na may pag-aalala. Ayos lang ako, hindi ako mamamatay dito. Sagot niya, nagkibit balikat. Marahan niyang tinapik ang likod ko, hinihimok akong lumapit kay Gabriel na nakahandusay sa sahig, nakasandal ang likod sa dingding. Napakagaan ang loob ko nang makitang buhay si Catherine, kaya muntik ko nang makalimutan si Gabriel. Gabriel, bulong ko, at dahan-dahang naglakad papunta sa direksyon niya. Nilagpasan ko ang katawan ni Vince. Muntik na akong masuka nang dumapo ang aking mga mata sa putok ng baril sa dibdib niya, at sa pool ng dugo sa paligid niya. Masyadong maraming dapat tiisin ang morbid scene, kaya napaiwas ako ng tingin. Hindi na ako nagulat na wala akong naramdaman nang matitigan ko ang bangkay ni Vince. Hindi man lang ako naawa sa kanya. He deserved it all. Sa totoo lang, higit pa doon ang nararapat sa kanya.
Sana mabulok siya sa impyerno sa lahat ng ginawa niya para sa amin. Gabriel, mahinang sabi ko nang makarating ako sa gilid niya. It's over, dagdag ko at tumabi sa kanya sa sahig. Binuksan niya ang kanyang mga mata na nakapikit. Tumingin siya sa akin at ngumiti. I'm glad you are safe, sabi niya habang nangingilid ang luha sa kanyang napakagandang asul na mga mata. Sinalamin ko ang ngiti niya. Nangingilid ang mga luha ko habang nakatingin sa kanya. Akala ko mawawala siya sa akin ngayong gabi. I was so damn scared. Come here love, hinila niya ako palapit sa kaniyakap ako na parang ayaw niyang bumitaw. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang malalakas na balikat at ipinulupot ang aking mga braso sa kanyang leeg. Sa sandaling yun habang hawak niya ako, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. I felt safe and secure habang hawak niya ako na parang hindi siya papayag na maagaw ako sa kanya. Nakakamanghang isipin na nagawa niyang mawala ang takot ko sa isang kisap mata sa pamamagitan lamang ng paghawak sa akin. Ang sandali ay napaka-magical na walang salita ang makakapaglarawan sa kaginhawaan na naramdaman naming dalawa habang hawak namin ang isa't isa. We spent the minutes clinging to one another as if it would be the last time we could together. Gayunpaman, ang saya na aming nadama ay pansamantala lamang. Isang nakakabasag na sigaw ang pumuno sa apat na sulok ng silid. Nanlaki ang mga mata ko, at nanlaki ang mata ko sa gulat nang dumapo ang tingin ko kay Vince. Nakataas ang kanang braso niya sa ere, nakatutok sa direksyon ko ang baril na hawak niya. Huli na ang lahat ng babala ni Catherine. Walang humpay na hinila ni Vince ang gatilyo. Umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng silid. Nangyari ang mga bagay sa matinding slow motion. Bago pa ako makagalaw ay masinigpitan pa ako ni Gabriel sa mga braso niya at tinakpan niya ang katawan ko. Isa pang putok ng baril ang nasaksihan ko ang pagbagsak ng katawan ni Vince sa sahig. Sa pagkakataong ito ay walang alinlangan siyang patay matapos ang bala ng baril ni Catherine ay dumiretso sa kanyang puso. Itatanong ko sana kung okay lang si Gabriel nang bumagsak sa ibabaw ko ang mabigat niyang bigat. Isang nakakatakot na hinga ang kumawala sa labi ko nang tumigil siya sa paggalaw. Gabriel, tinawag ko ang pangalan niya pero walang sumasagot. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya nang hindi ko namamalayan na kalahating sigaw ko sa gulat. Walang tugon. Tinulak ko ang katawan niya at napahiga siya sa sahig sa tabi ko. Nang tingnan ko ang aking mga kamay, napagtanto kong puno ito ng dugo. Nang lumipat ang tingin ko kay Gabriel, nakita kong tumutulo ang dugo mula sa ulo niya pababa sa mukha niya. Isang malakas na sigaw ang sumabog mula sa aking mga labi, at duyan ko ang kanyang ulo na may mantsa ng dugo sa aking mga braso. Gabriel, please gumising ka na. Answer me please. Paos na bulong kong pakiusap ngunit katahimikan lang ang sumagot. Bakit kailangang mangyari? Tanong ko sa aking sarili sa huling pagkakataon, bago sumuko sa isang nakakadurog na hikbi na yumanig sa aking buong katawan. Naliligaw na ako habang duyan ko ang katawan niyang may bahid ng dugo sa kandungan ko. Ang pagmamasid sa kanya ng ganito ay napakasakit na imposible upang ilagay sa mga salita. Nung muntik ko nang maisip na makakasama ko na siya habang buhay, ay biglang dumating ang trahedyang ito. Hindi ko nga alam kung makikita ko pa ba siya pagkatapos nito. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa mga braso ko, habang paulit-ulit kong binubulong ang pangalan niya. Ang aking mga luha ay saganang umaagos na parang walang katapusang talon sa aking pisngi. May biglang kumirot sa dibdib ko at hindi ko nalang pinansin at pinagpatuloy ang pagtitig sa mukha ni Gabriel sa takot na mawawala siya kapag tumigil ako sa pagtingin sa kanya. Sobrang sakit na makita ko siyang ganito. Habang hawak ko siya, hindi ko maiwasang magtaka kung okay lang ba siya. Kung mawala siya sa akin, hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy muli ang buhay ko. Paano ko tatanggapin ang katotohanan na siya ang namatay sa halip na ako? Ang pag-iisip ay pumuno sa akin ng labis na dalamhati at nagsimula akong humikbi muli. Lalong tumindi ang sakit sa dibdib ko. Sa pagkakataong ito ay hindi ko napinansin ang matinding sakit at napabalikwas ako sa sahig. Kaya ako ay halos hindi makahinga habang tila tumutusok ang libu-libong karayom sa aking puso. Lumipad ang mga daliri ko sa dibdib ko, napahawak ito ng mahigpit. Hindi na ako makahinga. Maging ang galit na boses ni Catherine na tumatawag ng ambulansya ay tila naanod sa malayo hanggang sa hindi ko na marinig ang kanyang boses. Inabot ko ang kamay ni Gabriel at pinagsalikop ang mga daliri ko sa kamay niya, ngunit siyang na kahit paggising ko ay hawak ko pa rin ang kamay niya gaya ng dati. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ko alam kung nasaan ako. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko, hanggang sa nasanay na ako sa bago kong kapaligiran. Pagtingin ko sa paligid wala akong makita kundi puti. Hindi ko talaga kilala ang lugar. Agad na lumipad ang mga kamay ko sa dibdib ko nang maramdaman kong halos wala na ang sakit. Monica, narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Kahit nakapikit ako, makikilala ko pa rin siya.
Gabriel, napasigaw ako sa tuwa. Nilibot ng mga mata ko ang lugar pero laking gulat ko nang hindi ko siya makita. Ang tanging nakikita ko lang ay makapal na masa ng mga puting ulap na lumulutang sa paligid ko. Nagmamadali akong sumulong sa pag-asang makita siyang muli. Nasaan ka, Gabriel? Tawag ko pero walang sumasagot. Nandito ako, sabi niya. Hindi kita nakikita, sumagot ako. Nilibot ng aking mga mata ang aking paligid. Nadurog ang puso ko nang hindi ko siya mahanap. Nang nawawalan ako ng pag-asa, nakita ko ang isang lalaki ilang metro ang layo sa akin at papalayo sa aking direksyon. Kahit nakatalikod siya sa akin ay nakilala ko pa rin na si Gabriel iyon. Kanina pa siya wala, bigla siyang sumulpot doon nang hindi ko napapansin. Gabriel, malakas na tawag ko pero hindi man lang siya natinag. Siya ay patuloy na sumusulong. Nagsimula akong tumakbo papunta sa kanya, pero habang tumatakbo ako ay mas lumalawak ang distansya sa pagitan namin. Pero sa kabila ng distansyang namagitan sa amin ay nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa malagutan ako ng hininga. Please wait for me, love. Pagmamakaawa ko sabay lahad ng kanang kamay ko sa kanya. Pero nagpatuloy si Gabriel sa paglalakad nang hindi niya narinig ang sinabi ko. Nadapa ako sa lupa at napaluhod ako. Nang iangat ko ang ulo ko sa kanya, wala na siya. Bumaba sa akin ang namumuong kahungkagan ng pinagmasdan ko ang daan at nakitang walang laman ang lugar. Hindi mapigilang tumulo ang mga luha sa namumula kong pisngi. Ang init ng isang kamay na nakapatong sa aking mga balikat ay nabihag ng aking mga mata. Inangat ko ang mukha kong naluluha at nakita ko si Gabriel na nakatayo sa likod ko. Napabuntong hininga ako at agad na bumangon sa lupa. Gabriel, humihikbi ako, matamang nakatingin ang mga mata ko sa mukha niya at sinusubukang isaulo ang bawat detalye. Ngumiti siya sa akin pero hindi umabot sa mata niya ang ningning na nagparamdam sa akin na may mali. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ko. Ang init ng kanyang mga palad sa aking balat ay umaliw sa aking kaluluwa. Kailangan ko nang umalis. Aniya, ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay kumikinang sa hindi maarok na kalungkutan. Bakit? Gulat na tanong ko, nanginginig ang boses ko. Kumapit ang mga daliri ko sa tela ng shirt niya. Ayokong umalis siya, hindi ko lang kaya. Madudurog ang puso ko. Maiintindihan mo pagkatapos mong magising, kailangan ko. Para sa atin ito, pinilit niyang magpaliwanag ng malumanay sa abot ng kanyang makakaya ngunit parang masakit pa rin. Pinunasan ko ang mga luha ko at nilunok ang bukol sa aking lalamunan. But I don't want you to leave. I love you. Pagmamakaawa ko, hinigpitan ng mga daliri ko ang pagkakahawak nito sa shirt niya. I love you too, Monica. I never loved anyone the way I love you. And I shall never love another woman after you except our daughters. Sagot niya at pinunasan ang mga luhang hindi ko alam na umaagos sa aking pisngi na parang talon. Kailangan bang umalis? Paos na bulong kong tanong nang hindi naalis ang tingin ko sa mga mata niya. Oo, siya ay tumugon. Para sa ating dalawa, idinagdag niya. Natatakot ako, Gabriel. Natatakot ako na hindi ka nababalik, napahikbi ako. Hinila niya ako sa mga braso niya at sinubsob niya ang ulo niya sa buhok ko. Dahan-dahang hinahaplos ng mga daliri niya ang buhok ko na parabang sinisigurado na magiging ayos lang. Isinandal ko ang ulo ko sa dibdib niya at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Napakasarap sa pakiramdam na yakapin siya ng mahigpit. Nakaramdam ako ng sobrang kalmado at kasiyahan habang kinulong niya ako sa kanyang mga braso. Pero alam kong pansamantala lang ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Kailangan niyang umalis kaagad, at kapag umalis siya hindi ko alam kung kailan siya babalik. Don't be scared, my love. It might take long time but I will return, I promise. Sabi niya at ginawaran ako ng malambot na halik sa noo. Matapos sabihin ang mga salita ay nagsimulang kumupas ang kanyang katawan na parang usok na tinatangay ng hangin. Mahina akong bumagsak sa lupa. Ibinaon ko ang mukha ko sa mga palad ko at napaiyak na naman ako. Nagising ako sa ingay ng isang babaeng umiiyak. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ko. Noong una, wala akong makita. Dahil sa biglang liwanag ay naging malabo ang paningin ko. Ilang beses kong kinusot ang aking mga mata hanggang sa tuluyang na-adjust ang aking paningin sa aking kapaligiran. Nang luminaw ang tingin ko, nakita ko si Lady Ravenwood na nakaupo sa upuan sa tabi ng hospital bed ko. Marahas na nanginginig ang mga balikat niya habang humahagulgol. Sa tabi niya, nakatayo si Papa na inaaliw siya habang ibinubuhos niya ang buong puso niya. The moment my eyes shifted to the flawless white ceiling and the plain white walls, alam kong nasa loob ako ng private hospital room. And that fact alone was enough to scare the hell out of me. Bumalik ang mga mata ko sa mapupulang mukha ni Lady Ravenwood. Namamaga ang mga mata niya at parang ilang oras na siyang umiiyak. Abala siya sa kanyang mga luha na hindi niya napansin na gising na ako. Maging ang papa ko na nakatayo sa tabi ng ina ni Gabriel, at inaaliw siya sa pamamagitan ng paghaplos sa likod niya, ay hindi man lang ako napansin na gumagalaw.
Right at the moment I wanted to ask what's wrong, pero nang iginalaw ko ang mga labi ko para itanong ang mga tanong ng malakas, walang salitang lumabas sa labi ko. Nagsisimulang mamuo ang takot sa loob ko at napagtanto kong hindi ako handa na marinig ang kanilang tugon. Sapagkat kung sasabihin nila sa akin na ang taong mahal ko ay wala na, o may nangyaring kakilakilabot sa kanya, ang balita ay tiyak na madudurog ang aking puso ng gusto, hanggang sa ito ay hindi na maaayos. Kumalat ang init sa mga mata ko, hanggang sa lumabo ang paningin ko sa luha. Gusto kong umiyak pero alam kong dapat maging matatag ako, pero ayaw ni Gabriel na mawalan ako ng loob. Hindi ako mawala ng pag-asa sa mga oras na ganito, kaya ipinikit ko ang mga mata ko, at nagkaroon ng lakas ng loob na itanong ang mga tanong na kinatatakutan ko. Papa, Lady Ravenwood, sinimulan kong makuha ang atensyon nila. Hindi nakaligtas sa tenga ko ang panginginig sa boses ko. Tumingin sa akin si Papa. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay nagsasalita ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang pagtingin sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng masamang pakiramdam at natagpuan ko ang aking sarili na sumisisid sa madilim na bangin ng depresyon. Walang sinabi si Papa, nanatili lang siyang nakatitig sa akin na para bang wala siyang sasabihin sa akin. Lumipat ang mga mata niya kay Lady Ravenwood na parang humihingi ng permiso sa kanya. Pero tinignan lang siya ni Lady Ravenwood at hindi siya nagsalita. Ang takot na umuusok sa loob ko ay naging laki ng halimaw. Kakaiba ang kinikilos ng dalawa at mas lalong sumasama ang pakiramdam ko sa bawat segundo. Maaari na lang nilang sabihin sa akin ang masamang balita ngayon. Pinapatense nila ako at nararamdaman ko pag pinapatay ako ng suspense. Papa, Lady Ravenwood, please tell me what's happening. Ayos lang ba si Gabriel? Tanong ko, ang pagtaas ko ng ilang octaves dahil sa panic. Sabi ko sa sarili ko kailangan kong maging mahinahon, pero paano ko mapipigil ang emosyon ko kung si Gabriel ang pinag-uusapan, sila? Magsisinungaling kung sasabihin nila sa akin na ayos lang siya. Binaril siya ng bala sa ulo at lahat ng ito ay dahil sa akin. Niligtas ni Gabriel ang buhay ko. Sinangga niya ang katawan ko ng sarili niyang katawan at tinamaan siya ng bala na para sa akin. Paano ako magiging mahinahon? Pinilit kong bumangon, ngunit habang ginagawa ko iyon ay tumama sa aking ulo ang matinding sakit. Muntik ko nang makalimutan na nasaktan ako doon. Kung wala ang sakit na kalimutan kong hinampas ako ni Vince ng vase sa spot na yon. Sinabihan ako ni Papa na manatili sa kama ngunit matigas akong umiling. Napabuntong hininga siya sa pagkatalo at tinulungan akong igaan ang katawan ko sa kama hanggang sa sumandal ang likod ko sa headboard. Automatikong lumipad ang mga kamay ko sa benda sa ulo pagkaupo ko sa komportableng posisyon. Unti-unting humupa ang sakit na tumatama sa ulo ko. Nang tuluyang mawala ang sakit ay ibinalik ko ang atensyon ko sa aking ama. Tell me please, anong nangyari kay Gabriel? Mas papatayin ako kung hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, please, pagmamakaawa ko. Kung pwede lang sana akong lumuhod sa ngayon para sabihin nila sa akin ang totoo gagawin ko. Sa kasamaang palad hindi ko nabawi lahat ng lakas ko kaya hindi ko nakaya. Iniwasan ni Papa ang tingin ko. Sa sobrang frustrated ko, pinaikot ko ang kamao ko at ibinaling ko ang atensyon ko sa ina ni Gabriel. Lady Ravenwood, bulong ko at sa pagkakataong ito ay walang gana niyang itinaas ang mukha niya sa akin. Sumalubong sa akin ang namamaganyang mga mata. Nilunok ko ang malaking bukol sa lalamunan ko. Ramdam na ramdam ko ang matinding sakit na sumasayaw sa kanyang makahulugang sapphire eyes. Nakikita ko sa mga mata niya ang katotohanan. Sa ngayon ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin na ang mga bagay ay higit na mas masahol pa. Huminga ako ng malalim at hinanda ang sarili ko sa sasabihin niya nang magsimulang gumalaw ang labi niya. Nakomato si Gabriel. Ang sabi ng doktor ay mababa ang tsansa niyang magising. Sabi niya at parang natamaan ako ng matinding kidlat at napagtanto kong wala akong may hahanda para sa balita. Namutla ako sa ilalim ng balat ko. Bumuka ang labi ko para may sasabihin pero nagulat ako nang walang lumabas sa labi ko. Sumikip ang dibdib ko at tila 1,000 kutsilyo ang tumusok sa puso ko. Hindi maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko matapos kong malaman ang kalagayan ni Gabriel. Namatay ang isang bahagi ko, at ang bahaging iyon ay dating puno ng pag-asa. Kaya ngayon ay wala na akong iba maliban sa desperasyon. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging matatag para sa kanya at para sa aming mga anak, ngunit sa pagkakataong iyon ay gumuho ang mundo ko. Ang kalmado na pinilit kong panatilihin ay gumuho sa sahig at nagsimula akong humagulgol. Okay lang umiyak, sabi ko sa sarili ko habang nakasubsob ang mukha ko sa mga palad ko. Kailangan kong ibuhos ang aking puso upang maibsan ang bigat sa aking dibdib. Okay lang na hindi maging okay. Balang araw matutuyo din ang mata ko. Gusto ko siyang makita ngayon, sabi ko sabay punas ng luha sa mata ko, hanggang sa matuyo ang pisngi ko.
Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong sumuko sa isa na namang nakakadurog na hikbi. Ang tanging dahilan para hindi ako umiyak ng paulit-ulit ay ang katotohanang kailangan ako ni Gabriel ngayon. I'm not supposed to act like a crybaby while he is in critical condition. Huminga ako ng malalim, at pinakalma ang sarili ko. Inihagis ko ang mga covers na bumabalot sa kalahati ng aking katawan at naupo ng tuwid. Narinig kong nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Papa, bago ako tinulungang bumangon sa kama. Bumagsak ang mga paa ko nang humakbang ako pasulong. Napagtanto kong hindi pa ako nakakabawi ng lakas ko, at halos hindi na kaya ng mga binti ko ang bigat ko. Kung hindi dahil sa pag-assist ni Papa ay napasubsob na ako sa walang kapintasang puting sahig. Ingat, sabi ni Papa habang dahan-dahan akong inakay papunta sa kalapit na wheelchair. Nang makarating ako sa wheelchair ay agad akong umupo doon. Nakahinga ako ng maluwag na naiunat ko ang aking mga paa para sa maikling sandali. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang silid. I have Papa and Lady Ravenwood as company, but it feels to me I'm alone because they seems to be absorbed in their own world. Nalipat ang tingin ko kay Lady Ravenwood. Nakahinga ko ng maluwag nang makitang tumigil na siya sa pag-iyak. Pinupunasan niya ngayon ang kanyang mga luha gamit ang isang embroidered na panyo. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa hangin. Ang mga ekspresyong nakaukit sa kanilang mga mukha ay parang isang bukas na libro, madali itong mabasa. Pakiramdam ko ay may hindi pa nila sinasabi sa akin. Nagpatuloy ang katahimikan. I decided to keep my mouth shut and wait until they are ready to tell me what I should know. Hindi ko kayang pigain ang katotohanan mula sa kanila, kaya kailangan kong maghintay hanggang sa maging handa sila. Muling bumuntong hininga si Papa at ito na ang ikalimang beses na narinig kong ginawa niya iyon nang wala pang isang oras. Tumingin siya sa direksyon ni Lady Ravenwood. She on the other hand sensed him, kaya inilipat niya ang ulo niya sa direksyon niya hanggang sa magkatinginan silang dalawa sa mata. Tumango si Lady Ravenwood na para bang sinenyasan siya na magsimula ng isang bagay. As if on cue, marahang hinawakan ni Papa ang mga kamay ko. May kailangan kaming sabihin sa iyo bago mo makita ang asawa mo. Hindi ako nagsalita. Nakatingin lang ako sa Papa ko na may curious na nanlalaki ang mga mata. Nang walang reaksyon na nagmumula sa akin, humigpit ang mga kamay niya sa braso ko, bago siya nagpatuloy. Gabriel would be leaving today. At eksaktong 1 oras mula ngayon. Mahinahon niyang sabi, pero ang suntok ng nakakagulat na balita ay parang kamay na humahampas sa mukha ko ng malakas. Nawala ang kulay sa mukha ko. Akala ko ay handa na ako, ngunit walang makapaghahanda sa akin para sa balitang ito. Bumagsak ang bibig ko sa sahig. Mabilis kong inalis ang mga kamay ko sa pagkakahawak niya at pinasadahan ng mga daliri ko ang gulo-gulong buhok sa sobrang inis. Gabriel is leaving. Napabuntong hininga ako sa hindi makapaniwala, hindi pa rin magagamit upang madigest ang balita. Yes, my son is leaving. Kinumpirma ni Lady Ravenwood. Mukhang kalmado na siya ngayon, pero alam kong deep inside ginagawa niya ang lahat para hindi na muling umiyak. Ang operasyon na mag-aalis ng bala na tumuloy pa rin sa bungo ng aking anak ay gagawin sa US. Mas mataas ang survival rate niya doon, yun lang ang choice namin ngayon. Doon kami ni-refer ng director ng ospital na ito. Dagdag niya sa nanginginig na boses. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko. Nagulat ako nang walang tumulong luhas sa mata ko. Hindi ko naramdaman ang sakit, pamamanhid lang. Nang sandaling yun, nag-iisip pa rin ako kung ano ang mararamdaman ko nang bumukas ang pinto, at lumabas ang isang doktor mula sa pinto. Bumilis ang tintig ng puso ko. Ang aura ng doktor ay nagsalita ng isa pang masamang balita. Sorry to disturb you all. Be started, blanko ang mukha niya at very professional ang boses niya. Ang pasyente sa room 208, si Mr. Gabriel Carter Anderson, ay nakatakdang umalis sa sandaling ito. Ang pribadong jet na maglilipat sa kanya sa pinakamagandang ospital sa US ay handa nang umalis. Ipinaliwanag ng doktor na maagang naka-schedule ang paglipad dahil ang pasyente ay nangangailangan ng immediate operation. Ang mas maraming oras ay nasasayang, ang pagkakataon ng pasyente na mabuhay ay bumababa. Paliwanag niya, 40% lang ang tsansa na mabuhay si Gabriel at dapat nakunin ang pagkakataon para sa mabilis na operasyon habang mataas pa ang recovery rate. Magiging okay ba ang anak ko? Tanong ni Lady Ravenwood sa boses na nanginginig. Iyan ay isang bagay na hindi ko masagot. Sumagot ang doktor ng buong katapatan. We are doing our best to help him, but he must also help himself if he really wish to survive. Kung gumaling ang pasyente, gaano katagal bago siya bumalik sa normal? Nang sa wakas ay natagpuan ko na ang aking boses, sa wakas ay tinanong ko ang doktor. Inilipat ng doktor ang atensyon sa akin, at tinignan ako sa mata.
Ang mga pasyente na sumasailalim sa operasyon sa ulo ay kadalasang nauuwi sa koma. Ang ilang mga pasyente ay gumagaling pagkatapos ng 6 na buwang pagkawala ng malay, habang ang iba ay hindi na nagigising man lang. Sa mga kaso ni Gabriel, ang mga nakaligtas ay nagreresulta sa matagal na pagkawala ng memorya. Pumikit ako ng mariin, halos hindi ko matanggap na kailangan ng umalis ng lalaking mahal ko. Hindi pa rin alam ang posibilidad na babalik siya. Mahigpit na pinisil ng mga haka-haka na kamay ang puso ko. Kapag umalis si Gabriel, hindi na magiging pareho ang buhay namin. Sinabi ng doktor na pagkatapos ng operasyon ay malaki ang posibilidad na kung gumaling siya ay hindi na niya ako maalala muli. Lahat ng nangyari sa kanya ay tuluyang mapapawi sa kanyang alaala. Ngunit ang operasyon ay ang tanging paraan ni Gabriel upang mabuhay, at dapat itong gawin upang siya ay mabuhay. Bigla kong naalala yung sinabi niya sa panaginip ko. Sinabi niya sa akin na aalis na siya. Dapat itong tinutukoy niya. Hindi niya ako makausap ng personal, kaya pinadala niya ang kanyang mensahe sa anyo ng panaginip. Matapos ipaliwanag ang lahat ay umalis ang doktor upang ipagpatuloy ang kanyang rounds para ngayong gabi. Nang magsara ang pinto, naghari ang katahimikan sa loob ng pribadong silid. Walang nagsalita sa amin. Dahan-dahan naming ibinaon sa utak namin ang sinabi ng doktor. Masakit sa aming lahat ang balita, ngunit iba ang epekto nito sa akin. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang mundo ko at ngayon, ang guilt ay nakasabit sa aking balikat. Ako dapat ang nandoon sa emergency room imbes na siya. Ako dapat ang naghihirap imbes na ang lalaking mahal ko. It's killing me thinking na para mailigtas ako nagdusa siya ng ganito. Hindi ko alam kung magiging okay si Gabriel. Sapat na sa akin ang tanong na yun para pahirapan ako. Naputol ang pag-iisip ko nang tumahimik si Papa. Nabasag ang katahimikan na bumalot sa buong silid. Napatingin ako sa kanya at nakita kong wala ng emosyon ang mukha niya. Let's see Gabriel now bago siya umalis. Sinabi niya. Napapikit ako nang mariin nang marinig kong sinabi niya ang salitang umalis. Ang salita ay parang asido na lubhang nag-aapoy sa aking puso. Ang huling pag-asa na naiwan sa akin ay nalusaw sa nalalapit na pag-alis ni Gabriel. Hindi ko na napigilan ang sakit na kumalat sa buong mukha ko. Nawala sa akin si Gabriel noon, at ngayon ay mawawala na naman siya. Mapait akong nag-isip habang nilulunok ko ang malaking bukol sa aking lalamunan. God knows how bad I wanted to come with him to US pero imposible. Dahil may mga anak akong dapat alagaan ng mabuti. Hindi ko sila madala sa US dahil ayaw ni Gabriel na makita siyang nahihirapan ng mga anak niya. Lalo na si Vienna, ayaw niyang malaman nito ang kalagayan niya dahil alam niyang tiyak na madudurog ang puso niya. She's just a child and she'd suffered enough dahil sa tusong half-brother ni Gabriel. Ayaw niyang dagdagan pa ang sakit ng puso niya. Oo, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Sagot ko matapos mahanap ang boses ko. Walang sinabing tumango si Lady Ravenwood at nagmamadaling naglakad patungo sa pinto at pinagbuksan kami nito. Pagkatapos ay pinauna niya ang daan patungo sa tila walang katapusang pasilyo habang itinulak ng Papa ang wheelchair sa likod niya. Matapos maglakad sa mga pasilyo ay huminto si Lady Ravenwood sa isang partikular na silid na may malawak na bukas na salamin na bintana. Sumilip ako mismo sa bintana at doon ko nakita si Gabriel na nakahiga sa kama at may iba't ibang apparatus na nakakabit sa katawan niya. Nadurog ang puso ko sa milyong piraso matapos makita ang kalagayan niya. Kung hindi dahil sa mga breathing machine na nakakabit sa kanya, patay na siya. Gusto kong umiyak at ibuhos ang bigat ng dibdib ko pero nagulat ako na tuyong-tuyo ang mata ko na parang pagod na sa pag-iyak. Sa tabi ko, humikbi na naman si Lady Ravenwood. Nilapitan siya ni Papa at hinayaan niyang umiyak sa dibdib niya. Ibinalik ko ang tingin ko kay Gabriel at walang magawang pinagmamasdan siya sa glass window. I want to come inside, and kiss him hard before I say my heart-wrenching goodbye. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay pagmasdan siya sa malayo at panatilihin ang alaala sa aking isipan magpakailanman. Kapag umalis siya hindi ko alam kung babalik pa siya pero umaasa ako na mabuhay ito. Kapag wala na siya, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang kalungkutan at sakit na darating na bumabagabag sa akin kapag hindi ko na siya makikita. Huminga ako ng malalim at pinanood ang doktor at 3 medical staff na naghahanda sa kanyang pag-alis. Masyadong masakit ang eksena na hindi sapat ang mga salita para ilarawan ang nararamdaman ko habang pinapanood ko silang ilipat ang katawan ni Gabriel sa isang komportableng kama. Isang kamay ang pumatong sa balikat ko. Automatikong lumipad ang mga mata ko sa gilid ko para malaman kung sino yun. I'm sorry, late na ako nakarating sa scene. Kung maaga lang sana ako nailigtas ko ang buhay ni Gabriel. Si Lucas iyon. Sinisikap ni Lucas na bigyan ako ng kaunting ginhawa. Hindi mo kasalanan. Mabilis akong nag-reply. Kasalanan ko kung bakit siya nakoma. Gusto kong dagdagan pero tinikom ko ng mariin ang bibig ko at pinanatili ang mga salita sa sarili ko.
Somehow, feeling ko parang ako ang may kasalanan. Totoong sabi niya at tumingin siya sa glass window na may malayong tingin sa mga mata. He's hurting badly, I realized habang nakatingin ako sa kanya. Kung may makakaintindi sa kanya ngayon, ako yun. Kung ano ang nararamdaman niya ay iyon din ang nararamdaman ko ngayon. Bumalik ang tingin ko kay Gabriel. Ang mga medical staff ay natapos ng suriin ang kanyang mga vitals. Tinutulak na nila ngayon ang kanyang kama sa pintuan. "We're leaving now," sabi ni Lucas, sinusubukang maging kalmado hanggat maaari. Nang marinig ang kanyang mga salita ay nagsimulang humikbi si Lady Ravenwood. Lalong lumakas ang kanyang pagiyak nang bumukas ang pinto at itulak ng mga medical staff ang kama ni Gabriel palabas ng kwarto. "This was the saddest goodbye I have to say," sabi ko sa sarili ko habang dahan-dahang dumaan sa harapan ko ang hinihigan niyang kama. Walang formal na goodbye, wala man lang kiss, hindi man lang ako pinayagang hawakan siya. "Just trust in him, malalampasan niya ito," optimistikong sabi ni Lucas at tinapik ang isa kong balikat sa huling beses bago lumayo. Tinignan ko ng mabuti ang mukha ni Gabriel. Dumapo ang mga mata ko sa mapupulan niyang labi saka sa nakapikit niyang mga mata. "Goodbye my love, patuloy kitang mamahalin kahit na milya-milya ang agwat natin." Mahinang bulong ko at hindi ko namalayang unti-unting dumausdas ang mga luha sa namumula kong pisngi. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ko at nandoon pa rin siya sa aking imahinasyon. Pero nang imulat ko ang aking mga mata ay wala na siya. Ang huling lakas ko ay tumakas sa katawan ko at bumagsak ang mga paa ko sa sahig. Ang mga hikbi na nagmumula sa akin ay nagsimulang mapuno ang hallway. Sa susunod na makikita ko si Gabriel, I will make sure we will have our happy ever after, I vowed to the heavens. Masakit na hindi mailarawan ang panunood sa pag-alis ni Gabriel. Naramdaman ko na lang na may parte na siya sa akin noong umalis siya. Hindi na magiging pareho ang buhay ko ngayong wala na siya. Pagkaalis ng private jet, nanatili ako sa loob ng kwarto ko sa ospital. Ang gusto ko lang sa sandaling iyon ay ang mag-isa at magkaroon ng privacy. Sina Lady Ravenwood at Papa ay sapat na upang ibigay sa akin iyon. Pagkatapos nila akong tulungan sa loob ng kwarto ko, nag-good night na silang dalawa at umalis. Pagkasara ng pinto, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Mabigat pa rin ang dibdib ko at any moment from now, parang maiiyak na naman ako. Sa dami ng mga luhang ibinubuhos ko, walang alinlangang mag-suffer ako ng dehydration dahil sa patuloy na pagiyak. Pero walang masisisi sa pagiyak ko. Ang lalaking mahal ko ay lumalaban para sa kanyang buhay at hindi ito sigurado kung mabubuhay pa siya. I'm not trying to sound so negative but I can't help myself but think about the worst thing that possible happen. Kung sakaling mangyari talaga gusto kong maging handa. Inabot ko ang remote control at pinatay ang mga ilaw sa kisame. Ibinaling ko ang atensyon ko sa lampshade na abot kamay ko at binuksan ito para lumiwanag ang kwarto. Sumandal ako sa salansan ng mga unan sa likod ko. Nang ako ay komportable na, ipinikit ko ang aking mga mata at ang aking mga labi ay nagsimulang lumipat sa isang madamdaming panalangin. Automatikong, unti-unting bumagsak ang mga luha sa aking mga mata habang ibinubuhos ko ang lahat ng aking emosyon sa aking panalangin. Ang tanging ipinagdarasal ko lang sa sandaling iyon ay ang kaligtasan ni Gabriel. Okay lang kung hindi niya ako maalala basta ligtas siya, okay lang sa akin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ko habang nagdadasal. Marahil ay pagod na pagod ako at nawala ng emosyon kaya pagkatapos kong magdasal, agad akong nakatulog sa mahimbing na pagkakatulog. Kinabukasan ay pinalabas na ako sa ospital. Dapat ay matuwa ako na sa wakas ay nakalabas na ako ng kwarto na para akong nakulong sa loob ng isang selda ngunit hindi na ako bumuti. Wala pa rin akong laman at pag-aalala sa loob. I'm not going to be okay unless maging stable na ang kondisyon ni Gabriel. Tumingin ako sa white exterior ng ospital sa huling pagkakataon bago sumakay sa kotse habang tinutulungan ako ni Papa. Isang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi nang maupo ako sa malambot na cushion seat at iniunat ang aking bahagyang nanginginig na mga binti. Marahang sumara ang pinto sa kaliwa ko at bumukas naman ang kabilang pinto sa kanan ko. Dahan-dahang pumasok si Lady Ravenwood sa loob at inukupan niya ang upuan sa tabi ko bago sinarado ang pinto. "Ayos ka lang ba?" tanong niya, nanginginig sa pag-aalala ang magagandang features niya at automatikong hinawakan niya ang kamay ko upang suriin kung ito ay malamig. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya sa pag-aalala. "Okay lang ako Lady Ravenwood," sagot ko. Lumipad ang kabilang kamay ko papunta sa benda sa noo ko. Medyo masakit lang yung sugat ko pero ayos na ako. Idinagdag ko para pakalmahin siya. Hindi siya nakipagtalo pero ang ekspresyon ng mukha niya ay nagsasabing hindi siya naniniwala sa akin. Sumakay si Papa sa kotse sa tabi ng driver's seat at isinara ang pinto ng kotse. "To the airport please," sabi niya sa driver at walang sabi-sabing sinunod ang bilin niya. Nang maayos ang pag-ikot ng sasakyan sa highway ay inilipat ko ang atensyon ko sa labas ng bintana para i-distract ang sarili ko sa view.
Kahit papaano, medyo naibsan ng magandang berdeng tanawin ang aking pag-aalala. I have the view to focus my attention to and it would help me avoid worry about Gabriel too much. Ang biyahe papunta sa pinakamalapit na airport ay 30 minutong biyahe. Matapos ang maikling paglalakbay ay ligtas na kaming nakarating sa aming destinasyon. Halos palakpakan ko ang aking sarili habang bumababa ako ng sasakyan at napagtanto ko na matagumpay kong nailihis ang aking atensyon mula sa anumang negatibong pag-iisip sa ilang sandali. Isang flight attendant na nakaasol na uniform ang sumalubong sa amin pagdating namin sa airport at dumiretso kami sa VIP area kung saan naghihintay sa amin ang isang pribadong eroplano. Ang may-ari ng nasabing airport ay malapit na kaibigan at kakilala sa negosyo ni Lady Ravenwood. Kusang loob niyang ipinabot ang kanyang tulong nang malaman niyang kailangan ni Lady Ravenwood ng agarang transportasyon na makakatulong sa kanyang mabilis na makarating sa Cordova. Tuwang-tuwa si Lady Ravenwood nang mag-alok ng private plane ang kaibigan at pumayag naman ito kaagad. Kaya noong nakalabas na ako sa ospital ay nagpasya kaming mabilis na tumungo sa airport at sumakay sa isang private plane upang mas mabilis kaming makarating sa aming destinasyon. Lahat kami ay nag-aalala tungkol kay Vienna at Faith kaya naman sinusubukan naming bumalik sa Gonzales Mansion sa lalong madaling panahon. It's almost a week since I'm dying to be with them. Pumasok na kami sa private plane. Ang loob ay sumisigaw ng luxury and comfort. Ito ay malaki at maluwang na ang 100 tao ay maaaring magkasya sa loob, ngunit ito ay partikular na ginawa upang magsilbi lamang ng maximum na 12 tao. Umupo ako sa upuan malapit sa bintana habang sina Papa at Lady Ravenwood naman ang nakaupo sa kabilang side ng aisle. Napakalambot ng leather seat kaya nasubsob ang katawan ko sa mabalahibong lambot ng cushion pagkaupo ko. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko at ipinatong ko ang ulo ko sa headrest at pumikit. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit at napadilat ang mga mata ko at nakita ko ang isang flight attendant na may kaparehong kulay asul na uniform patungo sa aming direksyon upang ipaalam sa amin na ang private plane ay nakatakdang lumipad pagkatapos ng 30 minuto. Matapos ipaalam sa amin ang tungkol sa oras ng pag-alis, ipinaliwanag niya ang lahat ng kailangang ipaliwanag tulad ng safety precautions at dapat at hindi dapat gawin habang nasa himpapawid ang eroplano. Pagkatapos niyang matapos ang pre-flight briefing, ang flight attendant ay bumalik sa pinto na may warning sign na strictly employees. Matyaga akong naghintay hanggang sa tumunog ang announcement ng take-off sa speaker bago ko ipinikit ang aking mga mata, at nakinig ako sa music na tumutugtog sa earphones ko. Ang 4 na oras na paglalakbay pabalik sa Cordova kung saan matatagpuan ang Gonzales Mansion ay tila mas matagal kaysa karaniwan. Umupo ako sa upuan ko, nakikinig sa mga music ni Taylor Swift na sumasabog sa earphones ko para pasayain ang sarili ko. Ngunit pagkatapos ay dapat na ako ay pumili ng maling music na natagpuan ko ang aking sarili na inaanod sa isang dagat ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Imbes na gumaan ang pakiramdam ko, which is my plan, lalong bumigat ang dibdib ko. I decided to end the last song playing on my earphones before deciding to turn off my iPod. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi, at inilipat ko ang aking tingin sa bintana. Patungo sa makapigil hiningang tanawin ng napakagandang kalangitan na tila ipininta ng isang pintor. Nakalulungkot, maganda ang tanawin ngunit nabigo itong pasayain ako. Walang makakapagpabuti sa akin ngayon maliban sa pag-alam na wala na sa panganib ang buhay ni Gabriel ngayon, sabi ko sa sarili ko habang bumuntong hininga sa pangalawang pagkakataon. Excuse me ma'am, breakfast is ready. Sabi ng isang flight attendant na ikinagulat ko mula sa aking umuusbong na pag-iisip. Hindi ko namalayan na nandoon siya. Marahil sa sobrang lalim ng iniisip ko hindi ko man lang narinig na papalapit siya sa gawi ko. Dumapo ang tingin ko sa food trolley na nakatayo sa aisle. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakaakit na aroma ng pagkain. Hindi man lang ako nakaramdam ng gutom, pero alam kong kailangan kong kumain para makabawi ako ng lakas, kaya naman tumango ako bilang senyales na gusto kong ihain ang aking pagkain. Ang flight attendant ay binigyan ako ng isang ngiti na makapagpapaliwanag sa buong eroplano sa pamamagitan ng kung gaano ito kaliwanagan, at matikas na sinimulang ihain ang pagkain sa ibabaw ng mesa sa harap ko. Nang matapos siya ay nagpasalamat ako at ngumiti sa kanya, kahit napipilitan at least binigyan ko siya. Hinila niya ang food trolley sa tapat ng aisle kung saan nakaupo sina Lady Ravenwood at Papa Alexander at nagsimulang maghain ng breakfast sa kanila. Ibinalik ko ang atensyon ko sa mga pagkaing nasa ibabaw ng mesa, at napansin kong lahat sila ay mukhang masarap at napaka-apil, pero nang iangat ko ang kutsarang pagkain sa aking bibig ay hindi ko na nalalasahan ang lasa. Nagpatuloy ako sa pagkain kahit hindi ko matikman ang pagkain. Nang hindi sinasadyang dumapo ang tingin ko kina Papa at Lady Ravenwood, buong puso silang kumakain ng almusal. Ibinalik ko ang atensyon ko sa pagkain at ipinagpatuloy ang pagkain para mabawi ang sustansyang kailangan ng katawan ko. Ilang minuto ang lumipas at ang mga plato sa harapan ko ay nakakagulat na wala ng laman. Kumain ako ng kaunti para sa isang taong hindi nagugutom.
Siguro dahil ilang araw na akong hindi kumakain. Natapos na rin kumain sina Lady Ravenwood at Papa at bumalik na ang flight attendant na naghain ng pagkain namin para linisin ang aming pagkain sa mesa. Nilinis muna niya ang mesa nina Lady Ravenwood at Papa bago siya lumingon sa direksyon ko, kinuha ang maruming mga plato at inilagay ito sa loob ng food trolley. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglilinis ng aking mesa. Nang matapos siya, itinulak niya ang trolley sa buong aisle at nawala sa pinto. Dahil wala akong magawa, binuksan ko ang telebisyon at naghanap ng channel na may pelikulang pinapatugtog. Ang ganda ng movie pero nakatulog ako sa kalahati dahil sa pagod. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nang tuluyan kong imulat ang aking mga mata, a different movie was already playing. Isang announcement ang sumabog sa speaker na nagsasabing malapit nang lumapag ang eroplano. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri upang i-refresh ang aking sarili. Ayokong bumaba ng eroplano na mukhang stressed na stress. Dali-dali kong kinuha ang lipstick sa bag ko at inilapat sa labi ko. Naghihintay ang lola ko sa airport kasama ang mga kapatid ko para sunduin kami. Mababaliw si lola kapag nakita niya ang pale ng hitsura ko. Sa wakas, ligtas na nakarating ang private plane sa airport. Saglit na napalitan ng excitement ang kalungkutan na bumalot sa loob ko. Home at last, mahina akong bumulong. Nakalanghap ako ng sariwang hangin pagkalabas ko ng eroplano. Ang malamig na hangin sa umaga ay humaplos sa aking mga pisngi dahilan para mapapikit ako saglit sa mga ginhawang ibinibigay nito. Hindi ko naramdaman ang ganitong uri ng kapayapaan nitong mga nakaraang linggo, at ang aktwal na maramdamang muli ay nagpapagaan at mas nabubuhay ako. Gaya ng inaasahan ko, mabilis kong nakita si Lola Melissa sa crowd, nakapalibot sa kanya ang 8 kapatid ko. Ang kanilang lokasyon ay hindi mahirap makita dahil ang aking mga kapatid ay malinaw na namumukod tangi sa karamihan, habang sila ay may hawak na banner na may karatulang, "Welcome back Monica," na nakasulat sa malalaking titik. Masayang kumaway sila sa akin, kumaway ako pabalik habang tinatahak ang daan patungo sa direksyon nila. Ang makitang muli ang aking pamilya at ang maramdaman ang init ng kanilang pagmamahal at ginhawa ay nagpapagaan sa aking pakiramdam. Nang ilang metro na ang layo ko sa kanila ay tinawid ko ang distansyang namagitan sa amin sa pamamagitan ng pagtakbo. Niyakap ako ng mahigpit ni Lola nang makarating ako sa gilid niya. Nang bumitaw siya, hinawakan niya ang mukha ko at matamang tumingin sa akin na may luha sa kanyang mga mata na nagsasabi kung gaano niya ako na-miss. "Natutuwa akong ligtas ka." Magiliw niyang bulong na kumikinang ang mga mata. Bumulaga ang mga luha ko na ikinawala ko kung sino ang nasa harapan ko habang isa-isa nilang niyakap ako. Napakasarap sa pakiramdam na kasama ko silang lahat. Ang matamis na init ng kanilang yakap ang nagbigay sa akin ng bagong natagpuang lakas. Niyakap ko sila pabalik na may katumbas na sigasig. Sa ganoong paraan, naipahayag ko kung gaano ko pinahahalagahan ang kanilang presensya. "Masyado tayong nakakakuha ng atensyon," sabi ni Papa para makuha ang atensyon namin. Nang lumipat ang tingin ko sa direksyon niya, natatawa siya. "Why do we hop in the car so we would be on our way?" "Hinihintay tayo ni Vienna at Faith sa bahay," sabi ni Lola, at sa pagbanggit ng mga anak ko, ay lumambot ang puso ko sa lambing. Pagkatapos naming magkasundo ay pumunta na kami sa kotse. Makalipas ang ilang minuto, 5 sasakyan ang ligtas na bumabagtas sa highway sa ilalim ng malinaw na asol na kalangitan. Hindi ako makapaghintay na makita ang aking mga anak. Ang brother kong si Ethan ang nagmaneho ng sasakyan habang ang iba pang mga sasakyan ay nakasunod sa likuran niya. Sa tabi niya, umupo si Papa kasama niya na diretso ang tingin sa daan. Sa backseat ng sasakyan, komportable akong umupo. Itinuon ng tingin ko ang tanawing dumaan mismo sa bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan. Sa tapat ng sasakyan, matikas na nakaupo si Lady Ravenwood habang kausap niya si Lola na nakaupo sa pagitan namin. Ang dalawang babae ay nagpapanatili ng magaang pag-uusap habang ang aming paglalakbay ay nagpapatuloy habang ako naman ay mas piniling tahimik na makinig sa kanila. Lumipas ang oras at hindi nagtagal, nakita ang napakalaking Gonzales Mansion. Nagsimulang kumabog ng wild ang puso ko sa loob ng dibdib ko at nagsimulang bumulaga ang excitement mula sa loob ko. Automatikong bumukas ang malalaking bakal na gate at pumasok ang sasakyan sa loob. Hindi pa kong naghintay hanggang sa huminto ang sasakyang minamaneho ni Ethan sa tapat mismo ng mansyon. Nang huminto ang sasakyan ay bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas mula sa pinto ang isang babaeng may maiksi at itim na buhok, nakasuot ng magandang floral pink na damit. Nang lumingon siya sa direksyon kung saan huminto ang sasakyan ay sa wakas ay nasulyapan ko ang mukha niya. Napagtanto kong si Elisa iyon, ang aking matalik na kaibigan. Mas pinaikli niya ang buhok niya at mas lalo siyang napangiti. Bumungad ang pagmamahal sa mga mata kong lumuluha na habang nakatingin sa kanya. Nakaduyan sa ilalim ng kanyang dibdib ang aking anak na si Faith habang sa kabilang kamay naman ay nakahawak sa kamay ni Vienna. Mabilis akong lumabas ng sasakyan nang hindi na hinintay na pagbuksan ako ni Ethan ng pinto.
Pagkatapos ay tumatakbo ako patungo sa direksyon ni Elisa na may mga luhang saganang umaagos sa namumula kong pisngi. Nagsimulang umiyak si Vienna nang makasalubong niya ako sa kalagitnaan. Ang aking daughter ay mukhang adorable sa kanyang sky blue na dress at katugmang asol na sandals. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakapin sa kanyang ulo na may ribbon na may kulay na katulad ng kanyang dress. Niyakap ko siya ng mahigpit na parang ayaw ko nang bumitaw. Ang mga linggong wala ako ay parang napakahabang buwan para sa akin. Akala ko hindi ko na siya mahahawakan sa braso. Ngayong hawak ko na siya ay nagbibigay ito sa akin ng makalangit na pakiramdam at hindi ko nais na matapos ang sandaling ito sa takot na iyon ay magiging panaginip lang pala. I miss you mama, sabi ni Vienna pagkatapos ng maikling sandali. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti at dinampyan ng halik ang malarosas niyang pisngi. Napansin kong medyo gumanda ang pananalita niya. Hindi na ito kasing bagal ng dati. Salamat sa therapy niya, kaya siya ngayon ay nagsasalita ng malinaw kahit na siya ay nauutal. I miss you too Vienna, sagot ko habang pinupunasan ang luha sa gilid ng mata niya. Mama will never leave you again, saad ko nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ko naiiwan ang mga anak ko. Puno ng ngiti si Elisa nang lumingon ako sa direksyon niya. Nanlalaki ang mata niya at nanginginig sa luha habang siya ay tumingin sa akin. Ang aking mapagmasid na mga mata ay gumagala sa kanyang nagniningning na mukha. Napakaganda ng kanyang hitsura at mas nagniningning siya kaysa sa sikat ng araw na nagmumula sa malinaw na bughaw na kalangitan. Hindi ko na kailangan pang magtanong para malaman kung may magandang nangyari habang wala ako. Halatang halata na in love siya. Hinawakan ko ang kamay ni Vienna at iginiya papunta sa direksyon ni Elisa. Pansamantala kong binitawan ang kamay ni Vienna nang makarating kami sa pwesto niya. I'm glad nandito ka na sa wakas. Bulong niya habang inaabot sa akin si Faith na nakatingin sa akin ng malapad na inosenteng mga mata habang nanginginig sa tuwa. We all missed you, dagdag niya at mabilis na niyakap ako. I missed you all too, sagot ko nang hindi naalis ang tingin ko sa anghel sa aking mga bisig na patuloy na pinaghahampas ang kanyang mga kamay sa tuwa na parabang naramdaman niyang bumalik ang kanyang ina pagkatapos ng mahabang panahon na wala. Namumuo ang lambing sa loob ko habang hawak ko ang aking baby sa aking mga bisig. Noong gabing sinubukan akong patayin ni Vince at si Gabriel ang araw na akala ko hindi na ako magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na hawakan siya muli. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na makita sila. Sa kabutihang palad, napakabuti ng Diyos kaya hindi niya hinayaang manalo ang kasamaan. Pinatay si Angela, nalason ang ama ni Gabriel. Nagpakamatay si Samantha, binaril sa puso si Vince at agad itong namatay. Pinatunayan nila na hindi nagwawagi ang kasamaan. Binigyan sila ng tadhana ng karma na nararapat sa kanila. Ngayon na ang mga taong nagpanatiling miserable sa akin sa lahat ng mga taon na ito ay patay na, maaari na akong mabuhay kasama ang aking mga anak sa kapayapaan. Naglagay ako ng halik sa mga templo ni Faith na nagpangiti sa kanya. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa aking labi habang pinagmamasdan ko ang kanyang mala-angel na mukha. Naputol ang pag-iisip ko nang tumahimik si Ethan. Nang iangat ko ang tingin ko sa kanya, nanlaki ang mga mata ko nang makita siyang nakatayo sa tabi ni Elisa habang ang mga braso ay nakapulupot sa makipot niyang baywang. Isang napakalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at isang pamumula ang bumungad sa kanyang mga pisngi nang magtama ang kanyang mga mata sa akin. Nagniningning ang matingkad niyang mga mata. Siya ay may eksaktong hitsura ng isang lalaking umiibig. Monica, Elisa and I were married. Anunsyo niya, lalong lumalim ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang totoo, nagtanan talaga kami. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sobrang saya ko para sa kanilang dalawa. Natutuwa akong marinig na nagkasundo sila. I'm so happy for you Ethan, sabi ko at ginulo ang buhok niya gaya ng ginagawa ng isang ate. I'm glad na kayong dalawa ang magkakatuluyan. Nanliit ang mga mata ko at binago ko ang tono ko sa pagiging mahigpit na kapatid. Just don't break her heart again or I will break your bones, dagdag ko na sinagot naman ni Ethan ng isang boyish na ngiti. I won't, taos-puso siyang nangako at narinig kong sinabi niya na sa wakas ay naniniwala akong tutuparin niya ang kanyang mga salita. I won't do anything to hurt her and our baby boy. Nagulat ako sa sinabi niya at nang lumipat ang tingin ko kay Elisa, binigyan niya ako ng isang ngiti na nagpapatunay sa sinabi ng asawa. They are having a child, a baby boy. At dito na po, nagtatapos ang part 65 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.